Isang estudyanteng babae ang nakaupo sa isang subway train. Nang makita niya ang isang matandang lalaki na walang upuan ay agad siyang tumayo, upang iwasan ang upuan sa matandang ito ng buong galang. Pagkatapos noon ay napansin ng estudyanteng babae ang dalawang babae na mukhang palaboy na nakatayo malapit doon. Isang babae ang humarap sa harap ng mag-asawa, upang maisagawa ng isa pang babae ang pagnanakaw ng cellphone mula sa bulsa ng asawa. Pagkatapos noon ay napansin din ng babae na nawala ang kanyang cellphone. Kaya agad niyang hiniling sa asawa na tawagan ang kanyang telepono. Ang babaeng nagnakaw ay mabilis na pinatay ang cellphone. Ngunit kailangang i-unlock muna bago ito magawa. Nang tumunog ang cellphone ay sabay ding umingay ang malakas na sirena ng alarma, na nagpagulo sa lahat at ang nagpaandar ng sirena ng alarma ay ang estudyanteng babae mismo. Nang dumating ang tren sa istasyon ay sinundan ng estudyanteng babae ang dalawang kakaibang babae. Makalipas ang ilang sandali ay dinala ang estudyanteng babae sa himpilan ng pulis dahil sa mahusay niyang pagsuntok. Napansin niyang may asawa na ang pulis na nagpapatrolya at may anak na rin. Kaya sinabi ni Hapin ang estudyanteng babae, "Pinag-aral ako ng tatay ko ng iba't ibang sports dahil pulis din siya. Kaya lagi niyang sinasabi sa akin na maging alerto sa mga estranghero at matutong ipagtanggol ang sarili." Ang babaeng nakipagsuntukan ay galit na sinabi na ipagtanggol daw ang sarili parang unggoy. Pagkatapos noon ay dumating si Jiang Tesu ang tatay at sinabihan ng pulis, "Nakipagsuntukan ang anak mo sa dalawang babae at maraming cellphone ang nahanap namin." Naninakaw sa lugar ng insidente, ngunit lahat silang tatlo ay iginiit na inosente sila. Ang dalawang babae ay tumakas na mula sa bahay at nasa ilalim ng probasyon. Ang lugar kung saan nangyari ang suntukan ay sa isang motel. Nang tanungin ng tatay kung bakit siya pumunta doon, sinabi ng isang babae na hindi ba't ikaw ang gustong tumakas at sumali sa amin o hindi ba? Si Habi ng estudyanteng babae ay mariing sinabi na hindi niya iyon sinabi. Ang dalawa ang mga magnanakaw pagkatapos noon. Hiniling din ng tatay na payagan siyang magpiyansa sa anak niya para makauwi. Nang makauwi na sa bahay ay naghanda na ang tatay ng hapagkainan, kasama ng isang birthday cake, ngunit si Habiin ang anak ay walang ganang tumingin. Kinuha niya ang pagkaing nasa ref para kainin kahit na sinabi ng tatay, "Kainin mo ang niluto ko," ngunit ang mag-ama ay nakaupo pa rin sa magkabilang dulo ng hapag. At ang pagkain ng bawat isa ay kinain nila ng mag-isa. Pagkatapos noon ay hiniling ng anak sa tatay na tanggapin na ang trabaho sa headquarters. Mula nang maghiwalay ang mga magulang, napagdesisyonan ko nang hindi kailangang makisama kahit kanino. Nang sabihin ng tatay na gusto niya ng gumugulang oras kasama ang anak, malamig na sinabi ng anak na ayaw niya naman. Nang tumayo si Habien ay tinanong ng tatay kung bakit niya iniwan ang pag-aaral sa akademya. Bakit sumama siya sa mga babaeng tumakas papunta sa motel? Ngunit sinabi ng anak, "Buong buhay ko wala akong tatay kaya ngayon hindi ko rin kailangan kaya pabayaan mo na ako." Noong maliit pa dinala ng tatay at nanay ang dalawang magkapatid ni Habien sa isang picnic. Nang makarating sa camping dinala ni Habien ang kapatid niya si Hajun para maglaro ng taguan. Noon ay tinakpan ng ate ang mata ng kapatid at siya ang tumakbo para magtago. Nang gabing iyon, ang tatay, nanay at maraming pulis ay pumasok sa gubat para hanapin ang magkapatid ni Habien. Dahil nakuha sa kamera na dinala ni Habien ang kapatid niya si Hajun papunta sa gubat. Pagkatapos ng mahabang paghahanap ay natagpuan si Habien sa gubat. At may mga dugo sa katawan habang ang kapatid niyang si Hajun ay nakahiga sa ilalim ng bangin na puno ng dugo ang katawan. Bumaba ang tatay sa ilalim at nakita ang isang sapatos na may dugo ng anak niya. Natagpuan ng pulis ang isang panyo na ibinaon sa lupa at nakilala ito ng tatay, na ito ang panyong ginamit ni Habien para takpan ang mukha ni Hajun sa laro ng taguan. Pagkatapos noon ay binigyan ni Jisoo ang asawa ng papeles ng diborsyo at sinabi na gawin mo ang gusto mo sa akin. Ngunit huwag mong sirain si Habien, araw-araw kang kasama ng mga kriminal kaya nawala na ang isip mo paano mo. Masisisi si Habien. Pagkatapos noon nang lumabas ang tatay nakita niya ang anak na nakatayo na sa labas mula kanina. At narinig ang lahat, at sa kasalukuyan si Jiang Tesu ang tatay ay isang eksperto sa pagsusuri ng kilos ng mga kriminal. Sa himpilan ng pulis tuwing may kaso ng pagpatay o natagpo ang bangkay, si team leader Yang Tesilk ay pupunta sa lugar ng insidente para suriin, at halos tumpak na mahulaan ang mga katangian ng biktima, pati na ang mga kilos na ginawa ng kriminal. Sa biktima noon dumating si team leader Tesu para tingnan. Isang kalansay na natagpuan sa isang burol nang tiningnan ang istruktura ng buto. Hinulaan ng team leader na ang biktima ay nasa edad 16 na hanggang 20. Nang umalis ang team leader nag-usap-usap ang mga pulis at nalaman. Nasabi-sabi si team leader Tesu ay kayang lutasin ang kaso sa pamamagitan lang ng pagtingin sa lugar ng krimen. Nang gabing iyon nagmaneho pa uwi ang tatay. Nang makita ang anak niyang kasama ang isang lalaking estudyante. Kaya pagdating sa bahay tinanong ng tatay, "Hapin, kasama mo ba ang boyfriend mo?" Sinabi ng anak na kaklase lang iyon nang tumalikod ang tatay. Narinig niya ang tunog ng cellphone sa backpack. Nang sabihin ni Hapin na tumutunog ang kanyang telepono, binuksan ng tatay ang backpack para tingnan. At natuklasan ang isa pang cellphone sa bag. Sinabi rin ni Hapin na sa kaibigan iyon siguro natatakot ang kaibigan. Natitingnan ng mga magulang ang bag nila kaya ipinaholding sa kanya. "Akala mo ba magnanakaw ako?" Natawagan ang may-ari ng cellphone para makipagkita sa kanya at ibabalik niya ang telepono. Pagkatapos noon sinuri ng tatay ang cellphone at nakita ang mensaheng nanalo ng 300000000 sa halagang 48000001 lang, ngunit walang laman ang contacts. Kaya tinawagan ng tatay ang isang tenyente para ipasuri kung may nag-ulat na nawala ang cellphone na ito. Sa kalagitnaan ng gabi si Habien ay pumasok sa kwarto ng tatay.
At kinuha muli ang cellphone at binasa ang mensaheng natanggap na nagsasabing, "Tawagan mo ako agad kung hindi mamamatay ka." Kinabukasan gumising ang tatay para maghanda ng almusal pagkatapos. Nang pumasok sa kwarto, wala na ang anak niya roon. Biglang nakita niya si Habiin na may dalang maleta at mabilis na umalis sa bahay. Kaya hinabol ito ng tatay at tinanong, "Aalis ka ba ng bahay?" Habiin ay naghahanda lang ng gamit para sa isang school trip. Lamang nang ibinalik ni Habiin ang maleta sa loob, tiningnan ng tatay ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng anak niya, kaya nagsimula siyang magduda. Agad pumunta ang tatay sa pulis na humawak ng kaso ng gulo ng anak niya upang magtanong ng isang bagay. Pagkatapos ng makabalik sa lugar ng trabaho, sinubukang tawagan ni Jiang Tae-soo si Habiin. Ngunit hindi siya makontak sa oras na ito ay lumapit si Boss Lee para batiin ang dalawang bagong empleyado na mga bagong dating para magtrabaho sa Departamento ng Pagsusuri ng Kilos ng Kriminal sa himpilan ng pulis. Pagdating ng gabi, balak sanang magpatuloy ni Jiang Tae-soo sa pagte-text sa anak niya, ngunit tumigil din. Pagkatapos noon ay nakatanggap siya ng ECDO mula sa pulis na nagpapatrolya na nagpapakita na tama si Habiin. Dahil ang dalawang batang babaeng tumakas ang mga nagnakaw ng cellphone. Napagpasyahan ni Jiang Tae-soo na pumasok sa kwarto ng anak niyang si Habiin. At biglang nagpakita ang imahe ng yumaong asawa na may mga salitang puno ng paninisi. Madali mong mabasa ang mga kriminal tulad ng libro, pero wala kang alam tungkol sa anak mo. Kailangan mo lang maniwala sa kanya, mahirap ba sa'yo iyon? Balak mo bang sirain ang buhay ng anak natin? Kinabukasan nakatanggap ng ulat ng krimen ang pulis na nagpapatrolya, kaya pumunta sila sa isang gubat. Isang lalaki ang nagbukas ng pinto ng isang bodega at nakita ang isang latak ng dugo sa loob. Isang emergency meeting ang ginanap sa himpilan ng pulis upang pag-usapan ang kaso. Hindi pa natagpuan ang bangkay na ito at nakumpirma na babae ang biktima na may blood type O. Ngunit hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan. Nang matapos ang pulong si Team Leader Tae-soo, hiniling kay Boss Lee na payagan siyang sumali sa investigasyon ng kaso bago siya mailipat. Dahil sa hadlang ng heograpiya, mahihirapan silang makahanap ng ebidensya at ng bangkay ng biktima. Kaya sigurado akong may natitirang ebidensya ng kilos. Maraming pulis ang ipinadala sa lugar ng insidente para hanapin ang bakas ng biktima. Kasama na ang mga asong sinanay si Team Leader Tae-soo kasama ang dalawa niyang tauhan. Ay nagsimulang suriin ang bodega kung saan natagpuan ang latak ng dugo. Natagpuan ni Team Leader Tae-soo ang isang lalagyan ng langis kaya medyo nagduda siya. Pagkatapos noon ay may isang pulis na nagulat. Sinabi ng may-ari ng bodega na nawala ang malaking dami ng langis. Sa oras na ito naamoy ng asong sinanay ang isang hukay na hindi pa natatapos. Parang hinukay ito ng salarin para ihanda sa paglilibing ng bangkay. Pagdating ng gabi bumalik si Team Leader Tae-soo sa lugar ng insidente. Nang pumasok sa gubat para maghanap, na isip ni Jiang Tae-soo na parang naroon na dati ang anak niyang si Habiin at pumasok din sa bodega na iyon. Ngunit panaginip lang pala iyon na naranasan ni Jiang Tae-soo. Matapos magising balak sanang mag-text ng sorry ni Jiang Tae-soo kay Habiin dahil hindi siya naniwala rito. Ngunit mabilis niyang binura. Pagkatapos noon nagpatuloy si Team Leader Tae-soo sa bodega para mag-imbestiga. At nakita si Officer Seojin na naroon din. Ibinahagi ni Team Leader Tae-soo ang kanyang hinala na pumunta ang salarin dito para itago ang bangkay. At hindi dito nangyari ang pagpatay dahil walang dugo na tumalsik sa dingding. Inhinanda pa nila ang hukay para ilibing ang biktima, ngunit may biglang nangyari. Kaya hindi nila naalis ang latak ng dugo. Kinuha nila ang malaking dami ng langis para sunugin ang isang ebidensya. Na maaaring ebidensya na makapaghahayag ng pagkakakilanlan nila isang bagay na hindi maidala o maiwan ng salarin. Pag-uwi ni Jiang Tae-soo tinawagan siya ng guro ni Habin. Sinabi na hindi dumalo si Habin sa self-study ngayong araw. Nang sabihin ni Jiang Tae-soo na nasa school trip ang anak, sinabi ng guro na hindi naman siya nakarehistro sa trip. Nang marinig iyon ni Jiang Tae-soo pumunta siya sa bahay para hanapin ang anak at naalala ang dalawang babae na nagsabi noon na gusto raw sumali ni Habin sa kanila. Pagkatapos noon tinawagan siya ng tenyente na nagsabing ang numero. "Pina-check mo sa akin ay disposable phone," sinuri ito ni Jiang Tae-soo. At napansin na nawala ang cellphone, kaya hiniling niya sa tenyente na hanapin agad ang lokasyon ng cellphone na iyon para sa akin. Pagkatapos noon pumunta si Team Leader Tae-soo sa lugar ng insidente at natagpuan ang isang sasakyang nasunog at nabangga sa puno sa gubat. At parang nahulog ang biktima sa ibaba. Sa oras na ito si Jiang Tae-soo ay nakatanggap din ng impormasyon ng lokasyon ng disposable phone. At natuklasan na ang huling lokasyon ay sa bundok na ito. At ngayon ay patay na ito, labis na nag-alala si Jiang Tae-soo para sa anak niya. Kaya tinanong niya ang pulis tungkol sa blood type ng biktima. Nang malaman na blood type O rin ang biktima si Team Leader Tae-soo, ay kumuha ng kaunting dugo mula sa sarili at nagmadaling nagmaneho patungo sa forensic center ng himpilan ng pulis para ipacheck sa eksperto ang relasyon ng dugo niya at ng biktima. Maya-maya ay lumabas na ang resulta na walang relasyong mag-ama. Sa lugar ng sasakyan natagpuan ng pulis ang isang piraso ng tela na nakasabit sa sanga. Sa oras na ito si Habin ay hila-hila ang maleta sa daan na mukhang pagod na pagod at huminto sa isang traffic light para tumawid. Pagkatapos noon mabilis na tumakbo si Jiang Tae-soo sa emergency room. Dahil biglang tumakbo si Habin sa harap ng sasakyan kahit pulang ilaw pa. Nang makita ang anak na nasugatan sa kama sa ospital, lalong nadagdagan ang hinala ni Jiang Tae-soo. Na naroon nga si Habin sa bundok at ang hinalang ito ay nagpaiyak kay Jiang Tae-soo. Kinabukasan nang ihatid ni Jiang Tae-soo si Habin pauwi, ikinuwento ng anak. "Ako ang tumawag kay Lola dahil nami-miss ko siya nang tanungin ni Jiang Tae-soo kung saan siya pumunta." Mabilis na tinawagan ni Habin ang lola niya para tapusin ang pagtatanong. Pagkatapos noon pumasok siya para makipagkita sa lola habang si Jiang Tae-soo ay nagmaneho patungo sa himpilan.
Para dumalo sa isang emergency meeting, ipinakita ni Team Leader Tesu sa lahat ang EC-Deo na nagdala ng paggalaw ng nasunog na sasakyan sa bundok at ang nagmamaneho ay isang babaeng nakasuot ng jacket na pansin ni Tesu na kanina. Si Habiin, ang anak niya, ay nakasuot din ng kaparehong jacket. Kaya lalong nalito ang damdamin niya. Nilista rin ng pulis ang lahat ng numero na tumawag at tinawagan mula sa mga cell tower malapit sa lugar ng krimen. Tiningnan ni Jiang Tesu ang listahan at nakita ang pangalan ni Habiin nakasama rin sa mga suspect. Pagkatapos pumunta si Jiang Tesu sa forensic expert, ngunit hindi alam ng eksperto kung anong uri ng tela ang pulang piraso at wala ring PK na natagpuan dito. Alam lang na siguradong naroon ang may-ari nito sa lugar ng insidente. Pagkatapos umuwi si Jiang Tesu at natuklasan na ang tuso niyang anak ay naglagay ng papel sa pinto bilang palatandaan kung may bubuksan ito. Pumasok si Jiang Tesu sa loob para hanapin kung gumamit si Habi ng pulang tela. At napansin ang isang kabinet na nakakandado ng mahigpit. Sa oras na ito ay papauwi na si Habi. Napansin ni Habiin na nasa bahay na ang tatay. Nang makarating sa pinto ng kwarto, nakita niyang buo pa ang papel. Ngunit ang karayom sa kaliwa ay nahulog na sa sahig. Ngayon lumitaw si Jiang Tesu sa likuran at sinabing, nakalimutan ko ang gamit ko kaya bumalik ako. Pagkatapos napansin ni Jiang Tesu na may suot na pulang wool keychain si Habiin sa backpack na tumutugma sa piraso ng tela na natagpuan sa lugar ng insidente. Kaya naman nabigla ng husto si Jiang Tesu at nahulog ang baso sa sahig. Ngunit nagpasya siyang huwag buksan ang pinto ng kwarto. Nang tanungin ng nanay kung may nangyari ba sa kanya, tahimik lang na lumabas ng bahay si Tesu. At bumalik sa trabaho. Pagkatapos noon ay pumasok si Team Leader O at sinabi, natagpuan ko na ang may-ari ng hindi rehistradong sasakyan. Isa siyang iligal na nagpaparenta ng sasakyan at nagpajwa sa isang babaeng nasa huling bahagi ng kabataan. Pumasok ang forensic expert at sinabi, natagpuan ang kaunting gamot sa diabetes sa latak ng dugo sa bodega. Pagkatapos noon, lahat sila ay nagpuntahan para tingnan ang larawan ng babaeng umupa ng sasakyan. Napansin ni Jiang Tesu na hindi ito ang anak niyang si Habiin, kundi isa sa dalawang babae na nakipagsuntukan kay Habiin noong nakaraan. Kaya mabilis na pumunta si Tesu sa pulis na nagpapatrolya para humingi ng record ng babaeng iyon. At nalaman na ang pangalan niya ay Song Mina at may kasaysayan ng pagnanakaw, pananakit at panloloko. Tinawagan ni Tesu si Teniente Bai para suriin ang medical record ng babaeng ito. Ngunit wala namang sakit na diabetes si Song Mina. Pumunta si Team Leader Tesu sa isang internet cafe para tingnan ang personal na impormasyon ni Song Mina. Dahil nalaman na niya ang listahan ng mga social media account na ginamit nito. Hinanap ni Jiang Tesu ang mga account na ito at nakita ang isang aktibong account. Nang magpadala siya ng mensaheng hello, sumagot ito ng 200,000 won. Gusto mo ba? Nagmaneho si Team Leader Tesu papunta sa motel. Nakakabok pa lang ng serbisyo. Nang may dumating na sasakyang may dalang babae, napansin ni Jiang Tesu na ito ang pangalawang babae na nakipag-away sa anak niya nang pumasok ang babae sa motel. Nakatanggap din si Jiang Tesu ng maraming mensahe ng paninisi. Bakit hindi ka dumating tulad ng ipinangako mo? At napansin ang kotse kung saan nakaupo si Team Leader Tesu. Pagkatapos lumabas ang babae at sinabi sa bouncer na iniwan siya sa ere, kaya umalis silang dalawa sa sasakyan. Kaya nagmaneho rin si Team Leader Tesu para sundan sila makalipas ang ilang sandali. Huminto ang puting sasakyan sa isang bahay kung saan naroon din ang isa pang babae. Napansin ni Marco ang pagsunod ng sasakyan mula sa motel. Kaya tinanong niya ang babaeng kasama niya kung kanino ang sasakyang iyon. Napansin ng babae na pulis ito. Kaya mabilis na nagmaneho si Marco kasama ang babae para tumakas. Hinabol ng mahigpit ni Team Leader Tesu ang sasakyang iyon. Ngunit nawala rin ito sa isang kurbada. Bumalik si Jiang Tesu sa bahay kung saan huminto si Marco kanina, ngunit patay na ang mga ilaw sa bahay. Sinuri ni Team Leader O ang mukha ng babaeng umupa ng sasakyan. At nalaman na si Song Mina ang pangalan niya. Bumalik sa bahay si Jiang Tesu, nabasa ang katawan at diretsong tinanong ang anak niya. Nakipagkita ka ba kay Song Mina? Sinadya mo bang tumalon sa harap ng sasakyan para magmukhang nasugatan ka? Diba? Noon pa hindi ko matanggap na nagpakamatay si mama at iniwan ako mag-isa. Hindi ko gustong pumunta sa trip dahil ayoko nang tumawa doon na parang walang nangyari. Pero mas masaklap ang buhay sa bahay na ito. Hindi ko kilala si Song Mina. Maliban noong nasa himpilan lang, pwede mo ba akong paniwalaan kahit isang beses? Napansin na tahimik lang ang tatay kaya pumasok si Habin sa kwarto. Pagkatapos pumasok ang nanay sa kwarto at sinabihan ang anak niya. Kailangan mong maniwala sa anak mo kahit anong mangyari. Pero hindi alam ni Tesu kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si Habin. Sa parehong oras may isang babaeng nakasuot ng gray na jacket na kumukuha ng lahat ng pera sa kanyang account sa isang exit. Kinabukasan pagdating ni Team Leader Tesu sa trabaho, sinabi ni Teniente Sejin na si Song Mina ang umupa ng sasakyan. Kagabi kinuha niya ang lahat ng pera sa isang exit malapit sa motel. Sa oras na ito bumalik si Marco sa bahay kung saan siya huminto kagabi para linisin ang lahat ng gamit at maghanda sa pagtakas, ngunit nang buksan niya ang pinto ay sinalakay na siya ni Team Leader O na nag-aabang sa labas. Tinangka niyang tumakas sa bintana, ngunit hinadlangan siya ng isa pang pulis. Nang madala sa interrogation room si Team Leader O, ay nagtatanong tungkol sa perang hawak ni Choi Rong-min. Nakakatawang sabay-sabay na kinuha ni Song Mina ang lahat ng pera sa kanyang account. Alam mo ba kung nasaan si Song Mina? Pagkatapos ng imungkahi ni Team Leader O na pumasok sa interrogation room, hiniling ni Tesu sa dalawa niyang tauhan na sila ang pumasok dahil ayaw niyang malaman. Nahinabol niya si Marco kagabi, ngunit pagkatapos ng mahabang interogasyon wala ring bagong sinabi si Choi Rong-min. Natagpuan ni Teniente Dae-hong ang isang pribadong account ni Song Mina,
Kumuha siya ng selfie na parang gusto niyang mag-iwan ng ebidensya ng pisikal na pananakit at madalas siyang mag-post ng larawan. Pagkatapos bumalik si Team Leader Tesu kasama si Teniente Seojin sa bahay, kung saan nahuli si Marco Choi Rong-min at tinanong ang may-ari ng bahay tungkol sa mga bata na umuupa sa basement ng bahay. Pero sinabi ng may-ari na maraming dumadaan at umaalis doon. Nang ipakita ang larawan ni Song-mina, umiling ang may-ari at hindi ito kilala. Napansin ni Team Leader Tesu ang pasa sa kamay ng may-ari, pero sinabi nito na natamaan lang ako habang naglilinis kahapon. Tiningnan ni Tesu ang loob ng bahay at nakita ang maraming peres ng sapatos. Nang umalis na, sinabi ni Team Leader Tesu na nagsisinungaling ang may-ari dahil ang pasa ay 2 araw nang naroon, hindi kahapon lang. At hindi rin dulot ng pagkakabagsak, baka binubugbog siya, pero sinabi ni Teniente Seojin kasama niya lang ang anak niyang lalaki. Nang umalis na ang mga pulis, na alala ng may-ari na kagabi nakita niya ang lalaking ito na gumagala sa harap ng bahay niya. Pagdating ng gabi, nakatanggap ng ulat ang mga pulis na natagpuan si Song-mina at pumasok siya sa isang kwarto sa motel. Kaya pumunta ang mga pulis sa kwarto na iyon. Natagpuan ni Teniente Dae-hong ang pampublikong social media account ni Song-mina. Pero hindi siya nagpo-post ng sarili niyang larawan. Natuklasan ko na bumibili siya ng maraming gamit sa online. Ito ay mga injection para sa pagpapapayat tulad ng gamot na ito, na ginagamit din para sa diabetes. Nang marinig iyon ni Team Leader Tesu, nagsimulang maghinala siya na baka si Song-mina ang biktima. Pagkatapos lumabas si Tesu at nakita ang mga pulis na may dalang babae. Ngunit hindi ito si Song-mina, na ang pangalan ay Park Ji-sun. Nang humiling ang babaeng ito na makalabas para makahinga ng kaunti, lumapit si Team Leader Tesu at sinabi ng babae, nagkita na tayo sa himpilan ng pulis, diba? Nang tanungin siya ni Team Leader kung kailan huling nakita si Song-mina, sinabi ni Ji-sun noong araw na sinabi niyang makikipagkita siya sa anak mo. Matino ang anak mo, hindi ko ninakaw ang pera ni Song-mina. Magkasama kaming nag-ipon, kaya pareho kaming gumagamit ng iisang Palayain mo ako kung hindi sasabihin ko sa lahat na nakipagkita ang anak mo kay Song-mina. Sa oras na ito, hiniling ng isang pulis kay Ji-sun na pumasok sa loob. Pagkatapos nag-ulat si Team Leader o kay Boss Lee na si Song-mina ang biktima. Dahil kinumpirma ng EFE na ang dugo sa bodega ay kanya nang mamatay si Song-mina. Balak tumakas ni Marco Choi Rong-min kasama ang pera. At ang babaeng Park Ji-sun ay nagnakaw rin ng pera mula sa kanya, sinuri ni Team Leader Tesu ang kriminal at sinabi na hindi magsasalita si Choi Rong-min kahit anong gawin. Kaya kailangang bantayan siya dahil kung siya ang salarin, magkakaroon siya ng kahina-hinalang kilos. Pagkatapos pinalaya si Choi Rong-min, ngunit si Team Leader ay lihim na nagbabantay sa kanya. Sinabi ni Park Ji-sun sa kanyang salaysay na kagabi, kasama ko si Song-mina. Pero pagkagising ko, wala na siya. Patuloy na tumitig ang babaeng ito kay Team Leader Tesu, ngunit hindi binanggit si Habin. Sinuri ni Teniente Seojin ang mga record at natuklasan na 2 araw bago ang insidente, parehong nasangkot sina Song-mina at Park Ji-sun sa isang gulo. Pagkatapos, sinabi ng isang inspektor na si Park Ji-sun ay may malinaw na alibi noong nangyari ang insidente, kaya hiniling ni Team Leader Tesu na palayain siya. Si Team Leader o kasama ang mga tauhan ay pumunta sa mga suspect na nagpadala ng signal ng telepono malapit sa lugar ng krimen at naghahanda ng makipagkita kay Habin. Sa oras na ito, papunta rin si Habin sa himpilan ng pulis. Dala ang underwear para kay Jang Tae-soo bilang pamalit ng dumating sa mesa ng tatay. Nakita ng anak ang isang tumpok ng ulat tungkol sa investigasyon ng kaso sa bundok Dikwa. Lihim na nakipagkita si Jang Tae-soo kay Park Ji-sun at sinabi ng babae, noong gabi na nagkita tayo sa himpilan, ninakaw ng anak mo ang cellphone ni Song-mina. Kaya tinawagan ko ang numero ni Mina at si Habin ang sumagot, sinabing napulot niya ito. Sinabi ni Habin na ibabalik niya, kaya pumunta si Mina para kunin ito noong ika-11. Mula noon nawala na si Mina, pero paano siya mamamatay? Mabilis na bumalik si Jang Tae-soo sa opisina at nakita ang bag ng gamit sa upuan at ang mga dokumento na nakabukas sa parte ng pulang tela sa Bosch. Kaagad pagkatapos si Habin ay sinunog ang kanyang pulang wool keychain. Pumunta si Teniente Dae-hong sa himpilan ng patrol para kumuha ng impormasyon tungkol sa gulo ni Song-mina at tinanong ang tungkol sa tagapag-alaga ni Habin. Sinabi ng pulis ang tatay niya ay pulis din, si Jang Tae-soo, pero nang lumabas, hindi sinabi ni Dae-hong ang mahalagang impormasyong ito kay Teniente Seojin. Bumalik si Jang Tae-soo sa bahay, binuksan ang kwarto ni Habin at tinanong, pinatay mo ba si Song-mina? Sa tingin mo ba aksidente lang ang pagkamatay ni Hajun? Sa tingin mo ba talagang nagpakamatay si Mama? Binuksan ni Team Leader ang doorbell ng bahay. Pagkatapos nagpa siya ang 2 pulis na umalis, akala nila walang tao sa bahay. Ngunit napansin ni Team Leader ang sasakyan ni Team Leader Tesu sa harap, kaya tinawagan siya. Hiniling ni Jang Tae-soo kay Habin na pumasok sa kwarto. Ngunit si Habin mismo ang nagbukas ng pinto. Kaya pumasok ang 2 pulis nang sabihin ni Jang Tae-soo na lumabas tayo para mag-usap. Hiniling ni Team Leader na makipag-usap ng diretsyo kay Habin. Nang magkausap sila, tinanong ni Team Leader ano ang ginawa mo, Habin? Noong ika-11, natagpuan namin na naroon ka sa lugar ng bundok Dikwa noong araw na iyon. Mariing sinabi ni Habin, hindi ako pumunta doon. Baka may kaugnayan ito kay Song-mina. Nang tanungin ni Team Leader kilala mo ba si Song-mina? Sa himpilan, dahil nagkasuntukan kami, nakita ko siyang nagnakaw ng cellphone ng iba. Kaya sinundan ko siya. Nang balak ko nang magulat sa pulis na una ang gulo, hindi kami nagkakilala noon. Noong araw na iyon, nawala rin ang cellphone ko, kaya naisip ko na ninakaw niya ito.
Tinuloy ni Team Leader O ang pagtatanong ano ang ginawa mo noong ika-11. Sinabi ni Habin kasama ko ang boyfriend ko noon kaya tinanong ni Team Leader. Pwede bang makuha ang contact info ng boyfriend mo? Lumaba ang dalawang pulis at naramdaman na mahigpit ang salaysay ni Habin. Ngunit si Jiang Taesu ay mukhang hindi mapakali. Hindi makatayo o makaupo ng mahimbing. Sa loob ng bahay sinabi rin ni Jiang Taesu sa anak. Ang light blue na cellphone sa bag mo ay kay Songmina diba? Sabi nila hinintay mo siya para ibalik ang cellphone. Nakipagkita ka ba kay Songmina noong ika-11? Hindi ko siya nakita at hindi rin ako nagnakaw ng cellphone ng kahit sino. Bakit ka naniniwala sa iba at iniisip na nagsisinungaling ako? Tinuloy ni Jiang Taesu ang pagtatanong tungkol sa sinabi ni Habin kanina tungkol kay Mama at Hajun. Kaya sinabi ng anak sa tuwing may namatay na kakilala ko pinaghihinalaan mo ako. Anong klaseng tao sa tingin mo ako? Pagkatapos bumalik si Jiang Taesu sa kwarto at hinawakan ang pulang wool keychain sa kamay niya dahil dati. Pinagpalit niya ang tunay na keychain ng anak at pinalitan ito ng kaparehong keychain. Kinabukasan naghintay si Team Leader O sa harap ng paaralan pagkatapos. Lumapit si Lee Soo-hoon ang lalaking estudyante para magpakita. Maya-maya dumating si Jiang Taesu para hanapin ang binatilyo sinabi ni Soo-hoon. Magkasama kami ni Habin sa kwarto buong araw ng ika-11 at hindi kami lumabas dahil nag-order kami ng pagkain sa motel. Nang ipakita ni Jiang Taesu ang larawan ni Songmina, sinabi ng binatilyo hindi ko alam kung sino iyan. Sinabi ko na sa dalawang pulis kanina iyon. Mukhang hindi mo napapansin na mabuting tao si Habin. Pagkatapos magsalita umalis ang lalaking estudyante. Pagkatapos dumaan si Jiang Taesu sa gifit ng paaralan at nakita ang anak na masaya at palakaibigan sa mga kaibigan sa paaralan. Kaya medyo napakalmahan siya sa oras na ito lumapit ang isang guro na nakakita na kay Jiang Taesu ng maraming beses dati. Siguro Park Jun-tae ay nagkwento kay Jiang Taesu tungkol sa pagiging malapit ni Habin at Soo-hoon. Si Soo-hoon ay tahimik at parang matanda na kung magmalasakit. Binigay sa akin ni Soo-hoon ang keychain na ito noong araw ng guro noong nakaraang taon na pansin ni Jiang Taesu. Nakamukha nito ang keychain na ginamit ng anak niya. Kinuwento ng guro. Si Habin ay nakatanggap ng premyong pera matapos manalo sa isang paligsahan noong nakaraang taon. Pero ibinigay niya ito kay Soo-hoon dahil hindi maganda ang kalagayan ng pamilya nito. Sinabi pa ni Habin sa akin na sabihin kay Soo-hoon na scholarship iyon dahil alam niyang hindi tatanggapin ng kaibigan. Dumating ang dalawang pulis sa motel para mag-imbestiga at nakita na sina Habin at Soo-hoon ay pumasok sa motel ng alas 4 ng hapon noong ika-11 at lumabas lang noong ika-13. Kaya parang perpektong alibi ito kaagad pagkatapos. Pumunta rin si Jiang Taesu para tingnan ang ECDO at hiniling na makita ang kwarto na inupahan ng dalawa. Sinuri ni Jiang Taesu ang kwarto at napansin na medyo malayo ito mula sa lupa. Nang bumaba siya sa lupa nakasalubong niya si Team Leader O na sinisi siya. Bakit hindi mo sinabi sa investigation team na nasa listahan ng suspect ang pangalan ng anak mo? Alam mong labag ito sa proseso ng investigasyon at hindi ito palalampasin. Nagkita si Habin at Soo-hoon at binilinan ni Habin. Kung tatawagan ka ulit niya ipaalam mo sa akin ha. Siguro nahihirapan ka pero sinabi ni Habin may maganda rin namang dulot iyon. Dahil mas magaling akong magsinungaling. Sa pulong nagulat si Team Leader O kay Boss Lee. Na walang kahinahinala sa mga tumawag malapit sa lugar ng krimen. Naghinala si Teniente si Eugene kay Habin pero sinabi ni Team Leader O. May matibay na alibi ang babaeng iyon. Noong araw na iyon, pagkatapos ng pulong nagdebate ang isang pulis kay Teniente Daihong. At sinabing hindi na mapagkakatiwalaan si Team Leader Taesu dahil itinago niya ang mahalagang impormasyon tungkol sa anak niya. Sumingit si Team Leader O para awatin at hiniling sa mga tauhan na lumabas at gawin ang tungkulin. Narinig ni Team Leader Taesu ang mga pintas laban sa kanya. At nalaman din ni Teniente Seojin na itinago ni Daihong na si Taesu ang tunay na tatay ni Habin si Team Leader O. Kasama ang tauhan ay nagbabantay sa harap ng bahay ni Choi. Rongmin tinanong ng isang tauhan, bakit mo pinagtanggol si Taesu? Gayong hindi mo naman siya gusto. Sumagot si Team Leader O kulang tayo sa tao para sa kaso. Kahit gaano kahirap siyang pakisamahan kailangang tiisin pagkatapos. Nakita nila ang may-ari ng bahay na kasama ang anak na lalaki pa uwi. Sinubukan ni Habin ang mga isip para mabuksan ang public storage locker pero lahat mali. Pagkatapos naglakad siyang mag-isa pa uwi. Habang kumakain kasama ang tatay tinanong ni Habin. Bakit kailangan mo pang puntahan si Soo-hoon gayong nakipag-usap na sa kanya ang mga inspektor? Sumagot si Jiang Taesu dahil may gusto akong itanong. Sinabi mong hindi mo nakita si Songmina noong ika-11. At ninakaw niya ang cellphone mo diba? At hiniling bumalik ka na sa dating opisina sasama ako sayo. Dahil bigla kong naramdaman na ang pamumuhay sa bahay na ito kasama si mama dati. Hindi pala masaya puro negatibo lang ang naiisip ko. Kaya baka mas maganda kung lumipat tayo sa ibang lugar. Kinabukasan nahuli ni Team Leader O ang isang grupo ng mga batang lansangan na dating kasama ni Songmina. Pagkatapos ang 7 mga batang ito ay sunod-sunod na kinwestiyon. Nang tanungin kung ano si Songmina, sinabi nilang lahat na siya ay sakim sa pera at maingay. Napansin ng crime analysis team ni Team Leader Taesu na magkakatugma ang mga salaysay nila. At pare-pareho rin ang mga salitang ginamit kaya iminungkahi ni Taesu na hanapin ang pinakamahina sa grupo. Pagkatapos natuklasan ni Teniente Daihong na binago ang salaysay ni Eugene. Maraming beses kaya muli siyang kinwestiyon. Napansin na natatakot siya at nasugatan ang kamay kaya. Binigyan siya ni Teniente Daihong ng band-aid at sinabi, alam ko na sinasadya ninyong pagkaisahin ang inyong mga salaysay. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo, ipapangako ko na walang makakaalam ng sinabi mo.
Itatago ko ito nang marinig ang pangako umamin si Eunjin na sinabi ni Choi Rong-min. Napansamantala kaming huwag umuwi at magtago sa ibang lugar. Matagal nang kasama si Song-mina sa grupo nang malaman na gusto niyang umalis. Galit na galit si Rong-min, sinabi niya na kapag nahanap siya papatayin niya agad. Nang tanungin ni Tenyente, kasama mo ba si Choi Rong-min noong ika-11? Natakot ang babae. Pagkatapos umamin hindi siya umuwi noon, sir. Lahat ng sinabi namin kasinungalingan. Sinubukan ni Habin ang ifihis para mabuksan ang storage locker. At nabuksan ito kaya kinuha niya ang isang bag mula sa loob. Dumating ang pulis at kumatok sa basement kung saan dating tumira si Choi Rong-min. Pagkatapos sinira ang pinto para makapasok pero wala siya roon. Mabilis tumakbo ang isang pulis sa likod at sinira ang salamin ng pinto gamit ang kamay. Pero wala ring tao sa loob. Dahil sa oras na ito, nasa itaas na bahay si Choi Rong-min kasama ang may-ari ng si Jung-hyun. Ang may-ari ay iminungkahi na makipagtulungan siya sa pulis, sinakal niya si Jung-hyun bilang pananakot. Pagkatapos kumatok ang anak ng may-ari sa kwarto, kaya nilock ni Choi Rong-min ang pinto. Sa oras na ito nag-text ang isang tauhan na natagpuan na nila si Park Ji-sun. Maya-maya dinalhan ng may-ari ng pagkain at inumin ang pulis at si Choi Rong-min ay nagsamantala sa pagkakataon para tumakas sa gilid ng bahay. Inilipat ni Team Leader Tae-soo ang kaso sa dalawa niyang tauhan. At nagpa siya na umatras sa investigasyon. Lumabas si Jang Tae-soo at tinawagan ang broker para ipagbili ang bahay sa lalong madaling panahon. Kaagad pagkatapos tumawag ang isang lalaki na nagsabing iniwan mo ang iyong calling card sa kotse ko dahil nakaparada ito malapit sa Gusali Senju. May mensahe kang kailangan ng dashcam footage para sa investigasyon, tama ba? Pumunta si Team Leader Tae-soo sa lalaki at binigyan siya nito ng footage na nakuha noong gabi ng ika-11. Pinanood ni Jang Tae-soo ang video at nakita ang anak na naglalakad ng mahimbing. Kahit sinabi nitong nasa motel siya, mabilis pumunta si Jang Tae-soo kay Soo-hoon at tinanong ano talaga ang nangyari. Noong gabi ng ika-11, nakipagkita ba si Habin kay Song-mina? Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta, hindi ko kilala ang babaeng iyon. Nang tanungin ni Jang Tae-soo tungkol kay Choi Rong-min, sinabi rin ng binatilyo. Hindi ko narinig ang pangalang iyon, bagong lipat lang ako dito. Agad pumunta si Tae-soo kay Juntae at sinabi nito ang Soo-hoon na sinasabi ko ay ang anak mo. Siya ang kapatid na ito noong grade 1-0, sobrang close nila. May isa pang lalaking estudyante sa paaralan na kapangalan din si Lee Soo-hoon. Pero ang Soo-hoon na ito huminto na sa pag-aaral. Pumunta ako sa bahay niya para hanapin pero tumakas siya. Nagpa siya si Tae-soo na pumunta sa address ng estudyanteng si Lee Soo-hoon. Pagkatapos ng ilang pag-doorbell, may lumabas na bumukas ng pinto. Isang lasing na tiyuhin ang nag-imbita kay Tae-soo na pumasok at ikinuwento. Umalis na ang anak ko sa bahay, kapag naubos ang pera baka bumalik yun. Nang ipakita ni Tae-soo ang larawan ni Habin, sinabi ng tiyuhin tuwing tumatawag ang batang ito. Palaging tumatakbo palabas si Soo-hoon ko kahit anong oras. Pag-uwi parang wala siyang kaluluwa tapos aalis ulit. Dumating ang lalaking si Soo-hoon at ikinuwento kay Habin na pumunta ang tatay ng kaibigan niya para magtanong tungkol kina Song-mina at Choi Rong-min. Pagkatapos ihatid si Habin pauwi. Binigyan siya ng kaibigan ng bagong keychain at isinabit ito agad sa bag ni Habin. Si Tae-soo umuwi at tinanong ang tungkol sa bagong keychain ni Habin. Sinabi ng anak binigay ito ni Soo-hoon. Tanong ni Tae-soo, ang dating keychain galing din ba kay Soo-hoon? Nang magtanong si Habin tungkol sa paglipat ng bahay, sinabi ni Tae-soo kailangan ko munang masira ang kasong ito. Sisiguruhin kong mahuli ko ang tunay na salarin. Ang paglipat pag-usapan natin sa ibang araw. Pumunta si Choi Rong-min sa isang motel at nag-doorbell sa isang kwarto. Pagkatapos sinuntok ang isang babaeng migrante mula sa hilaga na dating protektado niya. Kaya napilitan ang babae na magmakaawa, maawa ka, patawarin mo ako, tanong ni Rong-min. Nasaan ang perang kinuha ni Song-mina? Sinubukan niyang buksan ang isang storage cabinet. Pero hindi niya nahulaan ang nang makita siya ng guard ng motel. Tumakas siya, tumawag ang guard sa pulis pagkatapos si team leader kasama ang mga kasamahan ay napanood ang kiki footage at hinulaan na sinusubukan ni Choi Rong-min na kumuha ng gamit ng iba. Binasa ni Habin ang artikulo na pumupuri sa kakayahan ng tatay niya sa investigasyon at patuloy na nag-type sa keyboard para sa isang bagay. Binuksan niya ang isang lihim na kabinet na puno ng pera. Pagkatapos natanggap ni Choi Rong-min ang larawan ng tambak na pera. Kinatok ni Habin ang pinto at hiniling kay Tae-soo, dalhin mo ako sa library. Natakot si Tae-soo na baka makita ng anak ang keychain sa sasakyan, kaya mabilis siyang pumunta sa kotse. At nakita si Habin na nakaupo na doon. Nang makarating sa library, sinabi ni Habin, sana masira mo agad ang kaso at mahuli ang salarin. Nang umalis na ang anak mula sa sasakyan, napansin ni Tae-soo na nandoon pa rin ang keychain nang umalis na siya. Mabilis na tumakbo si Habin sa kung saan. Nang bumaba si Choi Rong-min sa istasyon ng tren, napansin siya ni Teniente Seojin. Kaya tinawagan niya agad ang mga kasamahan. Sinundan ni Seojin, nagkabanggaan sila ng kaunti. Pagkatapos ng ilang sandali na harang ng pulis si Choi Rong-min sa dalawang direksyon, binigay ni Tae-soo ang keychain sa forensic expert para i-match sa hibla na natagpuan sa crime scene ng sasakyan. Pagkatapos habang papasok para interrogate si Choi Rong-min, dumating ang inspektor para i-search ang opisina ng head ng crime analysis team. Dahil may nag-akusa ng bribery kay Tae-soo, sinimula ni Inspektor Yang Tae-soo ang paghahalughog sa sasakyan at natagpuan ang isang bungkus ng pera sa likod ng trunk. Sinabi niya, tumutugma ito sa halaga na binanggit ng nag-akusa. Idineklara ng inspektor nasuspendihin ang trabaho ni Tae-soo. Naalala ni Tae-soo ang mga kakaibang sinabi ng anak sa sasakyan. Nang tanungin ng inspektor bakit mo binura ang dashcam footage,
Sinabi ni Tesu hindi ko iyon binura. Pagkatapos pinalaya si Choi Rong-min. Dahil kulang ang ebidensya ng dumaan kay Tesu na kilala niya ito bilang kakilala. Kaya nagulat si Teniente Seojin. Nang malaman nitong kilala ni Choi Rong-min ang team leader niya, lumabas siya. At bumiti nang makita ang dalawa sa kabilang side ng kalsada. Napansin ni Habiin na sinusundan ng pulis si Choi Rong-min. Kaya nag-text siya ng lihim para ipaalam ang sitwasyon. Kaya nagkasalubong sila ng walang aberya. Sinabi ng forensic expert na ang hibla sa crime scene. Tumutugma sa keychain na ibinigay ni Tesu at mahalaga na tagpuan din ang ihi ng mga buto na nakuha sa bundok dati sa keychain na ito. Siguradong konektado ang dalawang kaso. Bago si Songmin na maaaring may ibang biktima. Naisip ni Tesu si Suhon habang naglalakad, tinanong siya ni Oh. Saan mo nakuha ang ebidensyang ito? Sinabi ni Tesu kay Lee Suhon. Nakilala ni Oh na siya ang batang nawala noong nakaraang taon. At ikinuwento sa mga kasamahan, sinabi ni Tesu. May nagpadala nito ng anonymous kaya imbestigahan natin. Ang tungkol kay Lee Suhon, noon ipinadala si Songmina sa gubat para hanapin ang pulang hibla na nakatali sa sanga at kunin ang maleta sa ilalim ng puno sa markadong lugar. Nang makuha ni Choi Rong-min ang bag ng pera, binigyan niya ng maliit na bayad si Songmina at sinabihan, kung may problema sabihin mo. Natagpuan mo ang bag sa daan at hindi mo ako kilala, malinaw ba? Nang tanungin ni Mina sino ang naglagay ng pera sa bag, sinabi ni Choi Rong-min, huwag kang makialam sa maraming bagay. Kaya mula noon patuloy na ginawa ni Songmina ang misyon. At kinuha ang maleta ng pera sa lugar na minarkahan ng pulang hibla sa loob ng 4 na season sa isang taon. Noong araw na iyon pumunta si Mina sa lugar na may pulang hibla. Pero hindi niya nakita ang maleta, kaya sinaktan siya ni Choi Rong-min. Dahil inakala niyang itinago ni Mina ang pera para sa sarili. Kahit ipinaliwanag ni Mina na hindi niya ito nakita, hindi tumigil si Choi Rong-min. Sa sobrang galit sinugod ni Songmina ang kwarto ni Choi Rong-min. At kinuha ang bag niya para tumakas mula sa bahay. Pagkatapos nagpasya si Mina na kunin ang lahat ng gamit niya para tumakas, pero hindi niya inaasahan. Sumakay ulit sa iisang tren kasama ang estudyanteng si Habin. Nang itago ni Mina ang bag na puno ng pera sa storage locker. Nakita ito ni Habin kaya nagsimulang mag-imbestiga si Habin sa background ni Mina at tiningnan kung sino ang mga kasama nito. Nang makita si Mina na nagnakaw ng cellphone, sinundan siya ni Habin para bigyan ng babala si Mina. At si Jison na may pulis, pagkatapos ay pumunta sa motel kung saan nakatira ang dalawang babae. Dito ipinahayag ni Habin ang balak na tumakas at maging lansangan. At tinanong si Mina kung may angkop na grupo, pero sinabi ni Mina, aalis na ako sa grupo ko para tumakas ng humingi ng numero si Habin. Tinanggihan siya ng diretsyo ni Mina, kaya ibinuwal ni Habin ang lahat ng cellphone na ninakaw ni Mina. At nagbanta na magsusumbong sa pulis nang mag-agawan sila. Sinipa ni Habin ang cellphone ni Mina sa sahig ng kama. Nang nasa himpilan nakinig at hinintay ni Habin ang resident registration number at numero ng telepono ni Mina. Pagkatapos bumalik ang estudyante sa motel para kunin ang cellphone ni Mina at nag-install ng tracking app dito. Nang makipag-ugnayan ulit si Mina, iminungkahi ni Habin na magkita sila para maibalik ang cellphone. Pagdating ni Habin sa lugar na may pulang tela, ito pala ang lugar kung saan natagpuan ang isang kalansay na dating sinuri ni Jang Tae-soo, kaya umalis si Habin kasama ang keychain sa backpack. Sa oras na ito, bumalik si Choi Rong-min sa base at ibinagsak ang pera para sa mga tauhan niya. Pagkatapos sinimulan niyang tanungin sino ang nagsabi sa mga pulis na wala ako sa bahay. Noong gabi ng ika-11, nang makauwi si team leader Tesu, tumawag ang forensic expert na nagsabing ang kalansay ay kay Lee Suhon dahil tumugma ang ihi sa ama ng babae. Pagkapasok sa bahay, sinabi ni Jang Tae-soo sa anak, isinumit ko ang keychain mo bilang ebidensya na kumpirma nila na naroon ka sa bundok. Dikwa noong gabing iyon at natagpuan din ang ihi ni Lee Suhon sa keychain. Nawala na ang batang iyon at ang keychain na iyon ay ibinigay sa iyo ni Suhon. Tanong ni Habin, bakit siya mamamatay? Sa tingin mo ako rin ang pumatay sa kanya? Kung titingnan ng pulis ang call history o magtatanong sa paaralan, malalaman nilang kilala mo ang dalawang biktima. Kaya ililista ka nila bilang suspect, sabihin mo sa pulis na ikaw ang nagpadala ng keychain na iyon. Ito ang magandang pagkakataon para umamin ka at mabawasan ang parusa. Nang umalis si Habin, pinigilan siya ni Jang Tae-soo at sinabing kailangan mong sumuko. Bago sila magsimula ng investigasyon, hiniling ng anak, puntahan mo ako sa sasakyan. Habang nakaupo sa kotse, napansin ni Jang Tae-soo ang mga pulis na papunta sa bahay nila. Sinabi ng babaeng pulis. Sinumbong ni Habin ang domestic violence at sinabing lagi mo siyang pinaghihinalaan. Sinundan ni Jang Tae-soo para kausapin ang anak. Pero patuloy siyang pinigilan ng pulis. Nakaupo si Habin sa sasakyan at tumawag sa tatay niya. Tinanong, sigurado ka bang ako ang gumawa? Natanong mo ba sa akin kahit kailan kung bakit ko gagawin iyon? Kahit dalhin mo ako sa himpilan, hindi ako amin. Kung gusto mong ikulong ako, kumuha ka ng arrest warrant. Pagkatapos umalis si Habin kasama ang pulis. Sinuri ni team leader o ang call history at background ni Lee Suhon. At agad hiniling sa mga tauhan na umalis. Pagkatapos kumatok sila sa bahay ni Choi Rong-min at tinanong kung kilala niya si Lee Suhon. Miyembro siya ng grupo mo ng mga lansangan. Nakasaad sa record na kasama siya sa mga kaso ng grupo mo. Hiniling ng pulis nadalhin ang lahat ng kabataang lansangan sa himpilan. Pumasok ang leader at binigyan ng babala ang grupo. Wala akong kilalang Lee Suhon, malinaw ba? Nang dumating si Jang Tae-soo sa bahay, sinabi ni team leader O, parehong miyembro ng grupong lansangan ang dalawang biktima. Pero umatras ka na sa investigasyon, di ba?
Nang tanungin ni Taesu na saan ang isa pang babae, sinabi ni Choi Rong-min na hindi niya alam. Nang maipasok silang lahat, tinanong ni Team Leader Taesu ang may-ari ng bahay kung nakita niya si Lee Soo-hoon, pero mariing itinanggi ng may-ari at itinago ang sugat sa liig. Tinanong ni Taesu, ano ang relasyon mo kay Choi Rong-min? Sumagot siya, umuupa lang siya rito. Pagkaalis ni Team Leader Taesu, narinig ng may-ari ang ingay mula sa bintana. Dahil kaninang umaga nakita niya si Eun-jin na nakatali sa kwarto. Sinuri ni Habin ang bag ng pera at tumawag kay Choi Rong-min. Pero hindi siya makontak. Lumabas ang social center manager at sinabi kay Jang Taesu, ayaw kang makita ng bata, kaya hindi namin maipipilit si Habin. Sinabi ni Boss Lee na payagan ulit si Team Leader Taesu na mag-imbestiga. Paglabas nakita ni Taesu si Choi Rong-min papunta sa banyo, kaya sumunod siya at tinanong, kilala mo ba si Habin? Sumagot siya, nagtataka rin ako kung bakit gusto ako ng anak mo. Hindi alam ng ibang inspektor na pinatay ng anak mo si Song-min, di ba? Pwede na ba akong umuwi? Pagkatapos pumasok si Team Leader Taesu sa interrogation room para opisyal na tanungin si Choi Rong-min nang tanungin kung kailan sumali si Lee Soo-hoon. Sinabi niya sumali siya noong unang bahagi ng nakaraang taon, umalis noong tag-araw. Nang sabihin ni Taesu na tagpuan namin ang katawan ni Lee Soo-hoon. Sumagot si Rong-min, kung may nahanap kayo na sa akin hindi nakakapagtaka. Dahil nagsama kami sa iisang bahay. Sinabi ni Taesu, alam mo kung bakit? Inawan ka ni na Song-mina at Park Ji-sun. Kahit pinakain mo sila tinuluyan at binubog, natatakot ka tulad ng tatay mo. Takot kang iwan ka nila tulad ng ginawa ng nanay mo. Nagalit si Rong-min nang marinig ito nang sabihin ni Taesu. Maraming pasa sa katawan ni Lee Soo-hoon. Tumawa siya at sinabi, isang taon nang nakabaon, may pasa pa rin. Narinig ito ni Taesu at tinanong, paano mo nalaman na inilibing siya? Pinatay mo si Lee Soo-hoon, di ba? Kaagad naging tahimik siya, kaya inutusan ni Boss Lee na palayain siya at bantayan ng mahigpit. Nang umuwi si Choi Rong-min, ikinuwento ng may-ari ng bahay. Tinanong ako ng pulis tungkol kay Lee Soo-hoon, siya ba talaga ang anak ng pulis na pumatay kay Mina? Sumagot si Rong-min, pinatay nga ng batang iyon si Mina, pero hawak niya ang pera. Kaya hindi ko siya maipapakulong, kukunin ko ang pera kahit anong mangyari. Tara, umalis tayo rito. Natakot ang may-ari nang marinig ito. Pero nangako rin siyang tutulungan pagkatapos ng lahat. Dumating ang pulis para kausapin si Guro Park Jun-tae na nagkwento. Pinatalsik si Lee Soo-hoon sa paaralan dahil sobrang absent siya. Masipag siya sa athletics club pero nadisgrasya. Pagkatapos noon, nagsimula siyang hindi pumasok ng tanungin kung may ibang kaibigan na nakakaalam pa tungkol kay Soo-hoon. Sinabi ng guro. Tahimik siya, kaya kaunti lang ang kaibigan niya nang umalis ang pulis. Nakasalubong ng guro si Habin. Pagkatapos itinago ni Park Jun-tae ang keychain na bigay sa kanya ni Lee Soo-hoon. Sinuri ni Teniente Dae-hong at si Eugene ang bahay ni Lee Soo-hoon. At nakita ang kaparehong keychain ng ebidensyang isinumite ni Team Leader Taesu. At nagtaka kung sino ang nagpadala ng keychain sa himpilan. Pagkatapos nakita nila ang larawan ni Soo-hoon kasama ang isang babae. Tumawag si Habin para makipagkita kay Choi Rong-min. At tinanong, gusto mo bang mabawi ang pera? Sinabi ni Habin, akitin ko sila palayo para sayo. Pagdating ng gabi, napansin ng pulis ang ambulansya papunta sa bahay ni Choi Rong-min. Kaya tumawag sila para iulat sa itaas. Sinabi ni Team Leader, okay Boss Lee, nagpapanggap lang na magpapakamatay si Choi Rong-min. Pero inutusan pa rin kami ni Boss Lee na umatras dahil sobra na ang pagbabantay natin sa kanya. Kaya niya ginawa iyon. Pumunta si Teniente Dae-hong sa bahay ni Choi Rong-min at nakita ang anak ng may-ari. Ipinakita niya ang larawan ni Park Ji-sun. Sinabi ng bata, hindi ko na siya nakita nitong mga nakaraan. Nang ipakita ang larawan ni Lee Soo-hoon, nataranta ang bata. Sa oras na ito, dumating si Eun-jin, na may mga pasa sa mukha. Tinanong siya ng paulit-ulit ni Teniente. At nangako, hahanapan kita ng matitirhan. Pero sinisi siya ng babae, hindi mo tinupad ang pangako mo, at malamig na pumasok sa bahay. Sa oras na ito, nagtatangkang tumakas si Choi Rong-min mula sa ospital. Dumating si Jang Taesu sa kwarto, pero wala na si Choi Rong-min. Dahil nakalusot na siya palabas at sumakay ng taxi para umalis. Natagpuan ni Teniente Seojin ang isang larawan sa bahay ni Lee Soo-hoon. Pero gasgas ang mukha ng kasama sa litrato, tiningnan ito ni Jang Taesu. At nagduda siya. Nagtaka silang lahat dahil walang cellphone si Lee Soo-hoon. Pero may hawak siyang cellphone sa larawan. Biglang lumapit si Guro Park Jun-tae kay Jung-hyun, ang may-ari ng palihim. Nang tanungin ng guro, may sinabi ba si Choi Rong-min? Sinabi ng may-ari, wala pa siyang alam. Pagkatapos yumakap si Jung-hyun sa guro. Tumawag si Team Leader Taesu sa maraming tao para hanapin kung aling numero ang madalas tawagan ni Habin nitong nakaraan. Nang makauwi, tumawag ang isang tao kay Jang Taesu at sinabi na noong nakaraang taon madalas tumawag si Habin sa dalawang numero. Parehong nakarehistro kay John Ji-soo nang matanggap ang dalawang numero. Sinuri ni Jang Taesu at nalaman na isa ay kay John Ji-soo, ang asawa niya, nang tawagan ang isa pang numero. Tumunog ito mula sa loob ng kabinet na ikinandado ng anak niya. Nagpa siya si Jang Taesu na sirain ang lock ng kabinet at nakita ang cellphone na tumutunog. Dahil tinawagan niya ito at ang wallpaper ay larawan ni Habin at Lee Soo-hoon. Katulad ng larawang gasgas ang mukha na nakita kanina, nagulat si Jang Taesu na nakarehistro rin ang numerong ito kay John Ji-soo, ang asawa niya. Sumakay ng taxi si Choi Rong-min papunta sa gubat, pagkatapos ay naglakad sa lugar na may pulang tela. Sa oras na ito, dumating si Habin. Nagulat si Rong-min na alam ni Habin ang lugar na ito. Patuloy siyang nagtaka, ano ka ba ni Lee Soo-hoon?
Anak ka ng babaeng iyon, diba? Dahil pinagbantaan namin ang nanay mo para sa pera. Kawawa ka, naging mamamatay tao ka nang hindi mo namamalayan. Nang tanungin ni Habien bakit niyo siya binantaan, ipinakita ni Rongmin ang isang EC-deo kay Habien. Ipinakita ng EC-deo si Jisoo ang nanay ni Habien na nagtatangkang maghukay ng butas. Sa tabi ay si Lee Soo-hoon ang kaibigan ni Habien. At noong araw si Jisoo ang nanay ni Habien ang mismong naglibing kay Lee Soo-hoon at nakuha ito sa video ni Choi Rongmin. Sa oras na ito, tinanong ni Habien si Rongmin bakit pinatay ng nanay ko si Soo-hoon. Sinubukang agawin ni Rongmin ang bag ng pera pero napansin niyang may dala ng arma si Habien. Kaya sinakal niya ang babae gamit ang kamay. Biglang sinugod siya ng isang nakasuot ng helmet, nakipaglaban si Rongmin. At sinubukang tanggalin ang helmet ng tao. Pero binugbog siya nito ng mga suntok. Pagkatapos kinuha niya ang bag ng pera at tumakas, hinabol siya ng nakasuot ng helmet. Si Habien naman ay nakita ang cellphone na nahulog ni Rongmin. Bumalik si Habien sa bahay at nakitang nasira na ang kanyang sikretong kabinet. Dinala ni Jang Tae-soo ang cellphone sa repair shop para i-unlock. Nang lumabas siya, natanggap niya ang isang EC-deo file mula sa numero ni Jong Jisoo. Nang buksan, nagulat siya nang makita ang yumaong asawa na nagtatangkang ilibing ang katawan ni Lee Soo-hoon. Pagkatapos tumawag ang numero kay Habien, tinanong niya, alam mo ba ito, tatay? Bakit namatay si Soo-hoon? Binaba ni Habien ang tawag. Bumalik si Choi Rongmin sa kanlungan at nakipagkita kay Jung Hyun, nag-alala ang may-ari. Nang ipakita ni Rongmin ang EC-deo kay Habien, nagduda siya na ang nakasuot ng helmet ay naroon din sa bundok dahil si Jung Hyun lang ang nakakaalam. Napupunta siya roon. Pagkatapos iminungkahi niya kay Jung Hyun, ipagbili mo ang bahay, tumakas tayo kasama ang pera. At nagulat siya nang siguro Juntae ay may mga larawan ng pagkikita ni Habien at Choi Rongmin. Matapos ma-unlock ang cellphone, sinabi ng may-ari ng tindahan, may ease tracking app dito, madalas gamitin ito ng mga magkasintahan. Dito mo malalaman kung nasaan ang kapareha mo. Para malaman ang posisyon ng isa't isa at ang kapareha ay ang numero na ginamit ng nanay ni Habien. Pagkatapos sinundan ni Jang Tae-soo ang gigs ng cellphone na hawak ni Habien at dumating sa isang mall sa oras na ito. Sumakay si Habien sa elevator para umuwi. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ni Jang Tae-soo na pumunta ang anak sa isang psychiatric clinic. Lumabas si Habien at nakita ang sasakyan ng tatay, kaya nagsuspetsya siya na sinusundan ang cellphone niya. Kaya pinatay niya ang cellphone at sumakay ng taxi. Pagkatapos may sumunod na nakamotor. Napansin ni Habien sa taxi ang lalaking nakamotor na sumusunod. Kaya hiniling niya sa driver na kumanan ka para sa akin, pagkatapos binago ang destinasyon. Maya-maya nang makapasok sa traffic sa tunnel, bumaba si Habien at lumapit sa nakamotor, tinanong, bakit mo ako sinusundan? Ang motor at mabilis na umalis. Pumasok si Jang Tae-soo para kausapin ang doktor. At nalaman na si Jisoo ang asawa niya ay ginamot dito sa depresyon dati. At pumunta si Habien para tingnan ang record ng nanay niya. Nang humbiling si Jang Tae-soo na makita ang treatment record ng yumaong asawa, sumang-ayon ang doktor at binigay ang mga audio recording ng therapy sessions. Paglabas, hindi na nakita ni Jang Tae-soo ang signal ni Habien. Pumunta si team leader o kasama ang tauhan sa lugar, kung saan natagpuan ang kalansay ni Lee Soo-hoon at nakita ang 3 bakas ng paa. Isa ay kumpirmadong kay Choi Rongmin, nagtaka si Teniente Dae-hong. Bakit sila nagkita rito? Pero hindi pa matukoy kung kanino ang 2 pang bakas. Binuksan ni Jang Tae-soo ang email para pakinggan ang mga recording ng therapy ni Jisoo at sinimulan niyang tuklasin ang mga sikretong itinago ng asawa at anak. Noon, ipinahayag ni Jisoo ang saya sa psychiatrist. Dahil mula pagkabata, hindi nagdadala ng kaibigan si Habien sa bahay, pero sa wakas, may matalik siyang kaibigan na si Lee Soo-hoon. Sa araw na iyon, naghanda si Jisoo ng masaganang hapunan para salubungin ang matalik na kaibigan ng anak. Maya-maya dumating si Lee Soo-hoon at kumanta ng happy birthday kay Habien. Pagkatapos, binigyan niya ng pulang keychain ang kaibigan. Bilang kapalit, si Jisoo ay nagbigay kay Soo-hoon ng cellphone ayon sa hiling ni Habien para mas madali silang makapag-usap. Sa mga sumunod na araw, natuwa si Jisoo sa pagbabago ng anak na may kaibigan na tulad ng iba, pero hindi nagtagal. Madalas nang umuuwi ng late si Habien. Palaging lasing at ayaw nang mag-aral para sa exams. At naging matigas ang ulo ni Habien. Kinabukasan ng gabi, pagkalabas ni Habien sa paaralan, sumunod si Jisoo at nakita ang anak na humihingi ng tulong sa 2 maton para hanapin ang isang tao. At binayaran sila pagkatapos nakipagkita sa iba pang kabataang lansangan. Sa oras na iyon, tumawag si Lee Soo-hoon kay Jisoo. Kinabukasan, tinanong ni Jisoo si Soo-hoon, alam mo ba kung sino hinanap ni Habien? Sinabi ng babae, kasi tumigil ako sa pag-aaral at hindi sumasagot sa tawag, hinanap niya ako. Alam ko na iba si Habien sa iba at natatakot talaga ako sa kanya. Tulungan mo ako, tita. Narinig ito ni Jisoo, pero hindi lubos na naintindihan ang sinabi ng bata. Pagkatapos umalis si Soo-hoon, iniwan si Jisoo na umiiyak mag-isa. Umuwi si Jisoo at tinanong si Habien, hinahanap mo ba si Soo-hoon? Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na makipagkaibigan sa iyo kung ayaw nila. Dapat tumigil ka na. Nang makitang nanginginig si Jisoo, lumapit si Habien at tinanong, sa tingin mo rin ba pinatay ko si Hajun tulad ng iniisip ni tatay? At nalunod siya sa gulat.
Pagkatapos ng buksan ang pinto ng kwarto, nakita niya si Habin na pinupunit ang mga libro. Nang walang kontrol kaya nagulat at napasigaw si Jisoo. Matapos ilibing ang bangkay ni Suhon, pumunta si Jisoo sa psychiatrist at ikinuwento. Sa tingin ko pinatay ni Habian ang aso, natagpuan ko itong patay na. Pero hindi ko siya tinanong ng diretsyo, kaya ako na ang naglibing sa aso. Kahit ano pa ang mangyari sa akin, pero kung patuloy itong gagawin ni Habin, hindi ko na alam ang gagawin ko. Narinig ni Jang Tae-soo ang mga salaysay ng asawa sa therapy. At nagulat nang malaman na hindi pinatay ni Jisoo si Lee Suhon. Pagkatapos pumunta siya sa trabaho. At tinanong kay team leader O nasaan si Choi Rong-min. Pero nagmalaki si O dahil nawala na naman si Tae-soo. Habang nagtatrabaho ang lahat ng magdamag ng mag-away sila, lumitaw si Boss Lee at binigyan ng babala ang dalawa. Nagpaalam si Jung-hyun sa anak para umalis pagkalabas ng pinto. Sinundan siya ng isa sa mga lansangan sa basement. Sinabi ni Teniente Seojin kay team leader Tae-soo na isa sa 3 bakas ng paa sa burol ay maaaring kay Guro Park Juntae, ang isa pa ay posibleng babae na size 36. Ito ang footage sa apartment ni Park Juntae mula kahapon. Mukhang naghahanda siyang mangisda, kaya iminungkahi ni Tae-soo. Tingnan natin kung ilang fishing spot ang malapit dito. Sa gabi habang nangisda si Park Juntae, naisip niyang puno ng dugo ang mga kamay niya. Pagkatapos nagising siya mula sa bangungot nang dumating si Jung-hyun. Sinabi ni Juntae nang nanginginig, gusto ko nang umamin para matahimik na ako. Pero pinigilan siya ni Jung-hyun, tiisin mo paano ako mabubuhay kung wala ka. Pagkatapos nagkayakapan sila at nakuhanan ng larawan ng isa sa grupo ng lansangan. Natanggap ni Choi Rong-min ang mga larawang ito. Kaya sinira niya ang mga gamit sa galit. Sa oras na ito, pinagmamasdan siya ng nakasuot ng helmet mula sa labas. Pumunta si Choi Rong-min kay Park Juntae at sumigaw. Pinagbawalan na kitang makipagkita kay Jung-hyun. Nang malapit ng magkagutay-gutay si Juntae, napansin ni Rong-min ang mga pulis. Kaya tumakas siya, nakita ni na team leader O at mga kasama si Juntae. Nasugatan kaya inutusan ang mga tauhan na habulin si Choi Rong-min. Nang tumakbo siya palayo sa pulis, nasagasaan siya ng kotse. Pagkatapos dinala siya ni Jang Tae-soo sa isang liblib na lugar at ipinakita ang video na kasama ang asawa niya. Tinanong, hindi pinatay ng asawa ko si Lee Suhon, kundi ikaw ang pumatay sa kanya, di ba? Pagkatapos dinala siya ni Tae-soo sa himpilan at hinintay ang susunod na hakbang ng investigasyon. At kinumpirma ko na kinunan ko ng video para pangingilin siya ng pera. Pero hindi ko pinatay ang batang iyon, dapat ko bang ipaalam sa anak mo? Naakala ng nanay niya ay pumatay siya, kaya inilibing niya si Lee Suhon. Narinig ito ni Jang Tae-soo, sinuntok niya si Rong-min at sinabi, huwag ka nang magpakita sa anak ko kailanman. Hintayin mo akong malaman kung bakit ginawa ng asawa ko iyon. Pagkatapos papatayin kita. Pagkatapos ibinato niya ang susi para matanggal ni Rong-min ang posas at umalis sa sasakyan. Nagbigay ng salaysay si Guro Park Juntae sa pulis at sinabi, nakilala ko si Choi Rong-min, ang hinanap ko si Suhon, iyon lang. At wala akong balak magsabi pa. Ipinakita ng pulis ang larawan para makilala ni Juntae. Ang babaeng natakpan ang mukha, biglang pumasok si team leader Tae-soo at tinanong, ano ang relasyon mo kay Choi Rong-min? Pagkatapos nagmalaki si Tae-soo. Kaya pinigilan siya ng mga kasama at iminungkahi ni team leader O. Umuwi ka muna at magpahinga. Pagkatapos inutusan ni team leader O na palayain si Park Juntae dahil may alibi siya na nagpapakita na wala siya sa bundok noong nakaraang gabi. Nang umuwi si Habin, tinanong siya ni Jang Tae-soo, dahil ba kay mama kaya mo nilapitan si Choi Rong-min, gusto mo bang magiganti kay Song-mina? Mula ngayon maniniwala ako sa lahat ng sasabihin mo, kaya sabihin mo sa akin. Pero sinabi ni Habin, hindi ko kayang magtiwala sa'yo. Noong araw na nawala si mama, kasama mo siya, diba? Sa tingin mo kaya mong itago sa akin iyon? Naalala ni Jang Tae-soo nang nagpaplano ng katangahan si Jisoo, sinabi niya sa asawa, kung gusto mong mamatay, mamatay kang mag-isa. Sa oras na ito, tinanong ni Habian, ano ang sinabi mo kay mama? Sinabi ni Jang Tae-soo, wala nang tumalikod si Habin para umalis. Pinigilan siya ng tatay at nangako, siguradong aalamin ko kung ano ang nangyari kay mama, kaya pakikalmahan mo ako. Pagkatapos umalis si Jang Tae-soo sa sasakyan at bumalik sa opisina. Hanggang umaga patuloy na nagtatrabaho ang crime analysis team. Nang utusan ni team leader O ang mga tauhan na hanapin si Choi Rong-min. Pinigilan ito ni Tae-soo at sinabi matigas ang ulo niya, hindi siya magsasalita ng kahit ano. Kaya mas mabuting maghanap tayo ng ebidensya. Pumunta si team leader O kay Jung-hyun para magbigay ng search warrant. Pagkatapos sinimulan ng pulis ang paghahalughog sa basement at kinumpiska ang mga cellphone ng mga kabataang lansangan. Isang tapat na tauhan ni Rong-min ang nagtago sa banyo at lihim na nag-text kay Choi Rong-min tungkol sa sitwasyon, pero pagkatapos kailangan ding isuko ang cellphone sa pulis. Sinuri ni team leader Tae-soo at mga tauhan ang bahay at napansin na may alagang gagamba si Choi Rong-min at may susi sa ilalim nito. Ginamit ni Tae-soo ang susi para buksan ang isang kwarto. Napagtanto ng pulis na ginamit ito ni Choi Rong-min para ikulong ang mga bata kapag may hindi sumunod sa kanya. Pagkatapos iminungkahi ni Tae-soo sa 2 tauhan na bumalik sa opisina. Nang umalis ang sasakyan ng pulis, tumawag si Habin sa isang tao at sinundan siya ng nakamotor. Hinabol ng nakamotor ang taxi na sinasakyan ni Habin, pero biglang hinabol din ng pulis mula sa likod. Kaya napalibutan ang nakamotor ng taxi at sasakyan ng pulis. At bitag ito na inayos ni Habin sa oras na ito. Tinanggal ng nakamotor ang helmet at isang lalaking hindi kilala ni Habin. Pagkatapos sinabi ng lalaki kay Habin, hinahanap ko ang pumatay kay Song-mina.
Ang anak ko nang sabihin ni Habian ulila naman siya. Hindi siya nagpaliwanag at tinanong, ano ang kinalaman ng tatay mo kay Choi Rong-min? Bakit pa ulit-ulit niyang pinapakawalan ang lalaking iyon? Umakyat si team leader Tae-soo at humingi ng permiso na gumamit ng banyo kay Jung-hyun. Napansin niya na maraming pagkain ang niluto ng babae kaya nagduda siya. Naniluto niya ito para sa mga bata sa basement tulad ng dati. Sinabi niya noon na hindi niya kilala si Lee Soo-hoon. Nang tanungin kung nakipag-ugnayan si Choi Rong-min sa kanya, natakot siya. Nang umalis si Tae-soo tumawag si Choi Rong-min. Napansin niyang hindi sinasagot ni Jung-hyun ang tawag kaya nagalit siya. Sa oras na ito naubusan na siya ng painkiller, kaya tinawagan niya ang tapat na tauhan. Nasisiho pero hindi siya makontak dahil nahuli na si Siho sa himpilan. Kasama ang mga kasamahan, lumusot si Choi Rong-min para bumili ng painkiller. Pagkatapos nakasalubong niya ang lalaking nakamotor, sinabi ng lalaki, nahuli na ng pulis ang mga bata mo sa himpilan. Pagkatapos hinawakan niya ito sa liig at tinanong sino ang pumatay kay Song-mina. Sinabi ni Rong-min noong gabi sa bundok nakita mo na siya. Siyang Habiin ang pumatay kay Song-mina. Personal na kinwestiyon ni team leader Tae-soo si Yeon-jin at tinanong. Tungkol sa relasyon ni Jung-hyun at Choi Rong-min ikinuwento ng bata. Madalas ko silang nakikitang magkasama pero may ibang minamahal si Ate Jung-hyun. Nang malaman ni Rong-min nagmalaki siya, nang ipakita ni Tae-soo ang larawan ni Park Jun-tae. Tumango si Yeon-jin siya ang kasintahan ni Ate Jung-hyun. Sa gabi habang naglalakad si Jung-hyun, sinundan siya ni Choi Rong-min mula sa likod at kinuha siya. Tinanong niya si Jung-hyun nang mahigpit hiniling na. Sabihin mo ang totoo sino ang pumatay kay Lee Soo-hoon. Nagsinungaling ka na nakita mong pinatay siya ng babaeng iyon di ba? Inilibing lang niya ang bangkay dahil akala niya anak niya ang pumatay. Si Park Jun-tae ba ang gumawa? Para sa lover mo. Nang hindi ko alam kung ano ang nangyayari, plinano ko pang tumakas kasama ka, habang kayong dalawa ay may relasyon. Kung mamatay akong mag-isa masyado kayong masaya na saan na si Park Jun-tae ngayon. Si Do Joon ang anak na wala ng nanay, kaya nagnakaw siya ng gatas sa kapitbahay at nahuli ni Teniente Seojin. Nang ipakita ni Seojin ang larawan ni Park Jun-tae sa bata para makilala, biglang dumating si Dae-hong at sinagip ang bata mula sa pagtatanong ni Teniente Seojin. At pinayagan ang bata na umuwi, na ikinabuwisit ni Seojin dahil pinigilan na naman siya ng kasama sa investigasyon. Nasa himpilan siguro Park Jun-tae nang tumawag si Choi Rong-min. Kaya nang imbitahan siya ni team leader Tae-soo sa interrogation room, sinabi niya na may urgenteng bagay at tumanggi sa kooperasyon si Teniente. Dae-hong ay nagdala ng maraming pagkain kay Do Joon kaya inimbitahan siya ng bata. Pasok ka at kumain kasama ko. Pumunta si Seojin sa isang inspektor para magtanong tungkol kay Dae-hong. Ikinuwento ng inspektor na ang kuya ni Dae-hong ay iniimbestigahan noon sa panggagahasa at nagpakamatay dahil sa paulit-ulit na pagsubaybay ng mga inspektor. Kaya naghiwalay ang mag-asawa niya. Pagkatapos niyang mamatay nahuli ang tunay na salarin. Noong una nagbigay si Dae-hong ng alibi para sa kuya niya pero kalaunan. Uminom siya na hindi siya kasama ng kuya niya. Kahit nagbigay siya ng peking alibi. Pero dahil inosente ang kuya niya malamang nagsisi siya ng husto. Takbo siguro Jun-tae sa lugar at nakita ang kasintahan na nakaupo sa lupa. Dumating si Choi Rong-min at tinawag si Jun-tae na mamamatay tao. Gusto mo bang sabihin ko lahat sa pulis? Tanong ni Jun-tae, may ebidensya ka ba? Maniniwala ba ang pulis sa isang hampas lupa tulad mo? Mamuhay kang nagtatago habang buhay sinuntok siya ng paulit-ulit ni Choi Rong-min. At balak gumamit ng upuan para patayin. Pero pinigilan siya ni Jung-hyun at nakiusap. Napansin ni Choi Rong-min ang malasakit ni Jung-hyun kay Jun-tae. Kaya tumalikod siya at umalis dahil sa lungkot. Natanggap ni Jang Tae-soo ang text ni Habiin na nagtatanong bakit mo pinalaya si Choi Rong-min. Kaya tinawagan niya ito at gustong magkita sa bahay para ikwento lahat. Ikinuwento ni Do Joon kay Teniente Dae-hong mabait siguro Jun-tae. Kapag kasama ko siya natatawa ng husto ang nanay ko. Parang may ate sa baba na gusto rin siya. Iniisip ni Dae-hong na si Lee Soo-hoon iyon pero sinabi ng bata si Song-mina. Sa oras na ito nailabas na ni Jun-tae ang kasintahan ng ligtas pagkatapos. Lumabas si Jung-hyun mula sa sasakyan para mag-taxi pa uwi. Nang umalis si Jun-tae sa sasakyan ang nakamotor, ay sumalubong sa kabilang direksyon. Dumating si Jang Tae-soo sa bahay at naalala ang nakaraan sa isang gabing niebe. Nang makauwi si Tae-soo naamoy niya ang matapang na amoy ng gas. Takbo siya sa kwarto at nakita ang anak na walang malay. Parang pinainom ng gamot pampatulog, kaya binuksan niya ang bintana at napansin na binuksan ni Jisoo ang gas. Mahina ang boses ni Jisoo nang magsalita. Kung tama ka paano kung si Hajun ay pinatay ni Habin? Sinabi ni Tae-soo, mali ako ngayon, dadalhin ko si Habin. Bumalik si Tae-soo at sinabi kay Jisoo, kung gusto mong mamatay, mamatay kang mag-isa. Sa tingin mo matino si Habin kung wala ka. Kung wala ka mag-isa na lang siya, kasi lagi niya akong itinuring na estranghero. Narinig ito ni Jisoo at sinabi siguro na baliw na talaga ako. Huwag mong sabihin kay Habin ang tungkol sa araw na ito. Sa oras na tinanong ni Habin, bakit mo paulit-ulit pinalalaya si Choi Rong-min? Sinabi ni Tae-soo, si mama mo ang pumatay kay Lee Soo-hoon. Kaya pinalaya ko si Choi Rong-min para itago iyon nang hindi naniwala si Habin. Sinabi ni Tae-soo, totoo iyon, at pakikalmahan mo nang tumigil ka, tanong ni Habin. Bakit mo itinago na nakita mo si mama bago siya mamatay? Bago siya mamatay tatawagin ako para magbigay ng salaysay. Malapit na akong ma-promote noon kaya ayokong maabala ni mama mo. Masaya ka na ba? Lumabas si Tae-soo at umiyak dahil sa kasinungalingan. Si Habin naman ay nagpa siyang sumama sa lalaking nakamotor sa isang gusali. Kung saan makikita si Choi Rong-min, tinanong ni Habin. Bakit mo ako sinagip sa bundok?
Kasi pareho tayo ng layunin. Nakaupo si Choi Rong-min sa harap ng pera at tumawag sa pulis para itanong ang numero ni Inspektor Yang Tae-soo pagkatapos. Tumawag si Choi Rong-min kay Tae-soo humiling ng pagkikita at sinabi, "Hindi ko pinatay ang batang iyon, makukulong ako ng ilang taon sa pangingikil o kailang. Basta't ligtas ang pera ko." Habang gumagalaw si Choi Rong-min, sinugod siya ni Ha-bin mula sa likod at nawalan siya ng malay. Kinuwestiyon ni team leader o ang tauhan ni Choi Rong-min, umamin ito. "Sinunod ko lang ang utos niya at dinalhan ko siya ng painkiller kaya tinanong ni O kung nasaan si Rong-min." Nang magising si Choi Rong-min, nakatali na siya sa upuan. Tinanong siya ni Ha-bin, "Totoo bang pinatay ng nanay ko si Lee Soo-hoon?" At sinaksak ng matulis na bagay ang hita niya bilang babala. Kaya sinabi niya, "Hindi siya ang pumatay, hindi pinatay ng nanay mo si Soo-hoon. Inakala ng nanay mo na ikaw ang pumatay kaya inilibing niya ang bangkay, bakit hindi mo tanungin ang tatay mo?" Narinig ito ni Ha-bin at mabilis na umalis. Nang makalabas si Ha-bin, nakatayo ang lalaking nakamotor malapit doon. Biglang lumitaw si Guro Juntae at tinawag ang lalaki na tatay. At hiniling, "Tumigil ka na tatay." Si Juntae ay laging nagdaramdam at iniisip na ang mga kamay niya ang bumigti kay Sungmina. Sinabi ng ama, "Wala kang ginawa, inosente ka, huwag kang mag-alala, may paraan na ako." Tinawagan ni Rong-min si Tae-soo at sinabi seryoso, "Sinubukan akong patayin ng anak mo." Pagkatapos dumating si Tae-soo sa lugar ni Choi Rong-min. Sa oras ding iyon, maraming pulis ang papunta rin doon. Handa nang dakpin si Choi Rong-min. Takbo si Tae-soo papasok at binuksan ang pinto. Nakita niya si Choi Rong-min na nakahiga sa dugo. Kasama ang matulis na bagay sa sahig, si Ha-bin nakatayo sa tabi na duguan ang kamay. At ang mga pulis ay nakaabang sa labas. Nang pigilan ni Tae-soo si Ha-bin na lumabas, sinabi ng anak, "Hindi ako magpapabitat." Pinigilan siya ni Tae-soo gamit ang lakas. Narinig ni team leader o ang ingay kaya sumugod sila sa loob. Pagkatapos binuksan ang pinto at nakita si Choi Rong-min na nakatumba sa sahig, duguan at walang malay. Pero wala nang matulis na bagay sa tabi niya dahil si Jang Tae-soo at ang anak ay lumabas na sa ibang pinto. Nang maihatid na ni Tae-soo si Ha-bin sa isang liblib na lugar, tinanong niya, "Bakit ka naroon kasama si Rong-min? Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka magpapabitat? May iba pa bang naroon?" Pero sinabi ni Tae-soo, "Maniwala ako sa'yo." Napansin ng pulis na ang saksak sa tuhod ni Choi Rong-min ay gawa ng matulis na bagay. Pero iba ang sugat sa liig kaya dalawang uri ng armas ang ginamit, posibleng dalawang salarin o isang salarin na gumamit ng iba't ibang armas. Umuwi si Ha-bin, naghugas ng kamay at napansin na wala na ang kwintas niya. Nahulog ito sa crime scene. Sinuri ni Tae-soo ang matulis na bagay na kinuha niya mula sa lugar. Pagkatapos siniling kay Ha-bin na magpaliwanag, ikinuwento ng bata, "Nang bumalik ako, patay na si Choi Rong-min. Alam ko na naroon siya dahil sinundan ko siya, balak ko sanang tanungin kung sino ang tunay na pumatay kay Soo-hoon. Inakala ni mama na ako ang pumatay kaya inilibing niya ang bangkay at nagpakamatay dahil sa guilt. Kung hindi napatay si Soo-hoon, hindi sana nangyari ito." Binuksan ni Tae-soo ang kabinet at nakita ang isang kahon ng regalo. Pagkatapos itinago ang damit na suot ni Ha-bin. Maya-maya bumalik siya sa crime scene na parang hindi pa niya napuntahan. At naniniwala sa teoryang dalawang salarin ang gumawa. Dahil ang hiwa sa liig ay gawa ng mapuro na kutsilyo pero ang sugat sa tuhod ay mula sa matalas na bagay ang sumaksak sa paa ay maaaring hindi ang pumatay. Kinuha ni Tae-soo ang isang kwintas pero bago siya makagawa ng anuman, dumating si Teniente Seojin para kunin ito bilang ebidensya. At sinabi kung dalawang salarin, isa sa kanila ay maaaring babae. Sa oras na ito, binabalutan ng nakamotor ang sugat sa kamay niya. Dumating si Juntae, ikinuwento ng matanda. "Nakita ko mismo si Ha-bin na pumatay kay Choi Rong-min. Ang tatay niya na pulis ay gagawin ang lahat para hindi makulong ang anak. Pero ayoko nang gambalain ang magulang ng estudyante ko." Sinabi ng matanda na siya na ang bahala at ipinahayag ang pag-aalala kay Jung-hyun. Alam niya ang nangyari noong araw na iyon. Pero sinabi ni Juntae, "Hindi niya ako sasaktan. Dahil sa akin, marami na siyang tiniis, kung pipigilan mo pa tatalikuran kita." Sa parehong oras tumawag si Ha-bin sa orphanage para malaman at kumpirmahin na patay na ang magulang ni Sungmina. Nagpulong ang pulis at napansin ang kwintas ng babae. Nakuha sa crime scene, hininala na kay Jung-hyun ito dahil hindi siya umuwi kagabi. Nang sabihin ni Teniente Dae-hong parang magkakilala si Guro Juntae at Sungmina, "Sinabi iyon sa akin ng anak ni Jung-hyun." Narinig ito ni Tae-soo at agad umalis. Dumiretso si Tae-soo sa paaralan para kausapin si Juntae. Tatanggi sana si Juntae pero napansin ang determinasyon ni Tae-soo. Kaya binuksan niya ang opisina. Napansin ni Tae-soo na itinapon ni Juntae ang keychain mula kay Soo-hoon. Nagduda siya. Dahil alam ni Juntae na patay na si Choi Rong-min, tinanong niya, "Bakit pumunta ka kay Sungmina noong araw na namatay siya?" Sinabi ni Juntae, "Hindi ko matandaan. At ikinuwento kahapon nakipagkita ako kay Choi Rong-min. Pero nang umalis ako, okay pa siya." Sinabi ni Tae-soo, "Kahapon tumawag si Choi Rong-min sa akin, sa surrender daw siya. At sinabi niyang alam niya kung sino ang pumatay. Pagkasabi noon pinatay siya." Sumabat si Juntae, "Kahapon nakita ko rin si Ha-bin doon. Siguro alam mo rin na nakipagkita si Ha-bin kay Choi Rong-min." Nabigla si Tae-soo at tinanong, "Bakit hindi ka pumunta sa himpilan para magsalaysay? Nakita mo si Ha-bin kahapon, huwag kang umiwas sa tanong. Kita tayo sa himpilan mamaya." Nang umalis ang pulis, sinisi ni Juntae ang sarili bilang duwag habang tinitingnan ang mga love letter mula sa mga estudyante. Habang naghugas ng pinggan si Jung-hyun, kumatok ang matandang nakamotor.
Kinakausap niya si Junghyun at tinawag si Mina na anak ko. Si Do Jon ay nasa kwarto. At sumilip sa pinto para makita ang estranghero, hiniling ng matanda kay Junghyun. Ikwento mo ang nangyari kay Mina noong araw na iyon. Nang subukang kunin ni Junghyun ang cellphone, inagaw ito ng matanda. At tinitigan siya ng malamig para tanungin. Nakita niyang papunta ito sa kwarto ng anak kaya ikinuwento ni Junghyun. Sinabi ng tauhan kay team leader O na habang nagtatago, paulit-ulit na tinawagan ni Choi Rong-min si Junghyun pagkatapos ng maraming hindi pagsagot. Tumawag pabalik si Junghyun. Natuklasan ni Teniente Seojin na tinawagan ni Choi Rong-min si Tae Soo bago mamatay. Ikinuwento ni Junghyun sa matanda noong gabing iyon nilagnat ang anak ko. Kaya dinala ko siya sa emergency room. Noon umalis na si Mina sa grupo kaya hinanap siya ni Choi Rong-min. At tinawagan ako ni Mina, tinanong kung nasa bahay si Rong-min. Dahil gusto niyang kunin ang gamit niya, lumabas si Junte at sinabi kay Junghyun. Hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Do Joon kaya nagpasyahan ko na mag-isa ko siyang dadalhin sa ospital at binilinan si Junte. Napayagan si Mina na kunin ang gamit niya ng normal. Pero nang makauwi kami ni Do Joon, nakita ko si Mina na walang malay sa kama. Kasama si Junte sa tabi niya. Sinabi ni Junghyun sa matanda wala namang ibang tao sa bahay noon. Binigay ko ang password kay Mina para makapasok siya. Kinuha na ang gamit, akala ko nakadaan na siya. Wala akong nakita, sinabi lang ni Choi Rong-min na papatayin niya siya. Sa tingin ko siya ang pumatay kay Mina. Ngayon kumatok ang pulis sa bahay at tumawag kay Junghyun. Nang umalis ang pulis, lumaba ang matanda at nag-isip kung si Choi Rong-min nga ba ang pumatay kay Song Mina. Bumalik si Tae Soo sa opisina. Hiniling ni team leader O na makipag-usap ng pribado at tinanong bakit hindi mo sinabi sa akin na tinawagan ka ni Choi Rong-min kagabi. Sinabi ni Tae Soo, sabi niya sa surrender siya. Hinintay ko siya sa meeting point pero hindi siya dumating sa tingin ni O. Minamaliit ni Tae Soo ang investigation team. Kung sinabi mo sa amin na buhay pa, sana naming nahuli si Choi Rong-min. Pagkasabi, umalis si team leader O. Balak sanang kalimutan ni O ang ginawa ni Tae Soo. Pero lumapit si Teniente Seojin at sinabi malamang dahil sa anak niya kaya ginawa ni Tae Soo iyon. Posibleng si Habiin ang dahilan. Ayon kay Guro Junte, matalik na magkaibigan sina Habiin at Lee Soo-hoon. Si Song Mina ay nakipag-away rin kay Habiin bago mamatay si Choi Rong-min. Ay parang kilala na rin si team leader Tae Soo mula pa noon. Maaaring nagkakilala sila sa pamamagitan ng anak niya. Sumabat si Teniente Dae-hong at pinakinggan ang recording na nagpapakita. Nakahapon tumawag si Choi Rong-min sa pulis para itanong ang numero ni Tae Soo. Kung kilala niya si Tae Soo noon pa, alam na niya ang numero niya. Narinig ito ni O at hinayaang mawala ang akusasyon ni Seojin. Sa parehong oras, sinusunog ni Habiin ang mga gamit. Na nadumihan ng dugo ni Choi Rong-min, dumating si Junte sa tatay niya at sinisi. Bakit mo kinausap si Junghyun? Maraming hindi mapagkakatiwalaan sa paligid mo nang tumalikod si Junte. Pinigilan siya ng tatay at tinanong, pinatay mo ba talaga si Song Mina? Umiyak si Junte at sinabi, ako nga ang gumawa, na lungkot ang tatay. Dahil ang anak niya, isang warang guro, ay gumawa noon. Sinabi ni Junte, mana-mana iyon, pero sinabi ng tatay, hindi ka katulad ko. Alam kong hindi ka pumatay. Pagkatapos umalis siya sa motor. Pumunta si Habin sa himpilan at nagsumbong may nakamotor na nang agaw ng bag ko. Nahabulan ng pulis ang motor na iyon, dati hinanap ng pulis ang impormasyon tungkol sa motor nang umalis ang pulis. Tinandaan ni Habin ang detalye at nalaman na si Jung Soo-tron ang nakamotor. Tumawag si Tae Soo kay Habin at sinabi, may nakakita sa'yo sa crime scene noon. Natatakot ako na hindi ko mapatunayan na hindi ikaw ang pumatay. Sigurado kang sinabi mo na sa akin ang lahat. Sinabi ni Habin, bahala ka kung maniniwala. Pagkatapos mabilis siyang sumakay sa taxi. Dumating siya sa isang motel at pumasok sa isang kwarto, nakita ang duguan na tuwalya. Hinanap ni Habin at natagpuan ang purple na cellphone. Noong gabi ng ika-11, hinabol si Habin ng sasakyan sa ulan nang bumangga ito sa puno. Nahulog si Habin sa bangin pagkatapos umalis siya roon. Maya-maya nagising si Soo-tron sa sasakyan, bumaba siya sa bangin at kinuha ang purple na cellphone ni Habin. Nang makabalik si Soo-tron sa motel, binasa niya ang text na sinend ni Habin sa cellphone. Sagutin mo ang tawag ko kung gusto mong manahimik ang nangyari sa bundok Dikwa. Hinanap ni Soo-tron ang kabinet at napansin ang nawawalang gamit. Dahil kinuha ni Habin ang mga larawan ng anak niya at isang liham na sinulat niya kay Guro Park Junte. Hiniling ni Junte sa kasintahan, huwag na tayong magkita ulit. Ang matandang nakipagkita sa'yo ay tatay ko, huwag kang mag-alala, hindi ka na niya hahanapin. Kahapon bumalik ako kay Choi Rong-min. Gusto ko sanang kumbinsihin siyang huwag magsumbong sa pulis. Sa parehong oras, tiningnan ng pulis ang key at nakita si Junghyun malapit sa lugar kung saan napatay si Choi Rong-min. Kaya inutusan ni team leader O na dakpin siya agad. Pagkatapos palabas na si Junghyun pauwi, nang hanapin siya ng pulis para arestuhin. Sa himpilan, nag-alala si Junte nang makita ito. Nagbigay ng salaysay si Junghyun, kahapon nakipagkita ako kay Choi Rong-min para sabihin huwag na akong tawagan ng tanungin ni Tae Soo, bakit kasama mo si Junte? Natakot si Junghyun at sinabi, kinidnap ako ni Choi Rong-min at tinawagan si Junte. Dumating siya para sa akin pagkatapos wala nang nangyari. Sa oras na ito, pumasok ang tauhan at nagulat kay O. Dumating si Park Junte para sumuko. Dala niya ang kutsilyo at sinabing siya ang pumatay kay Choi Rong-min. Tumawag si Junghyun kay Soo-tron at ikinuwento. Sumuko si Junte at sinabing pinatay niya si Choi Rong-min. Nabigla si Soo-tron at sinabi, kagabi nakita ko si Habin na pumasok, pagkatapos nakita ko siyang nakatayo sa tabi ni Choi Rong-min na nakatumba na.
Nang umalis si Zutron, dumating si Tesu. Umakyat si Zutron at nakita ang maraming pulis kaya tumalon siya sa junkyard. Para makatakas, sinuri ng pulis ang iba pang kisi malapit sa crime scene. Nakita ang isang motor na may sakay na babae. Nakilala ni Tesu na ang nasa likod ay si Habin. Kaya mabilis siyang umuwi. Nang tiningnan ang larawan ng mag-ina, nalaman niyang ang kwintas sa crime scene ay suot noon ni Jisoo. Sinabi niya kay Habin, may sete mo sa kwintas ni Mama. Habang nag-uusap kami sinabi ko, noong araw na namatay si Songmina naroon ka sa bundok di ko nilapitan mo si Songmina dahil kay Mama. At hinintay mo siya sa bundok para ibalik ang cellphone. Maaaring kasabwat ka ng pumatay o saksi. Alam kong nasagasaan ka ng sasakyan sa bundok noon. Kaya sinadya mong tumalon sa harap ng iba pang sasakyan para magkaroon ng alibi. Sinubukan kong ilagay ang sarili ko sa posisyon mo. Kung ako ang nasa lugar mo, sasabihin ko ba lahat? Sa isang tatay na hindi ko pinagkakatiwalaan. Ayaw mong mahuli ko ang pumatay bago ka. Gusto mong ikaw mismo ang dumakip at pumatay sa kanya. Ipinakita ni Tesu ang posas at tinanong, sino ang nakamotor? Kung mahuli mo ako, aalis ka rin sa investigation team. Hahabulin ko ang pumatay hanggang dulo kung hindi mo siya mahuli bago ako. Pinatay nila si Lee Soo-hoon at pinaniwala si Mama na ako ang pumatay. Pinangikilan pa nila si Mama para sa pera. Sinabi ni Tesu, alam kong galit ka kay Mama dahil naniwala siyang pumatay ka at nagpakamatay dahil doon. Isipin mo kung ano ang pinagdaanan ni Mama tuwing nakikita ka. Kung gaano kasakit para sa kanya ang paglibing ng bangkay. Hindi ka namatay dahil sa kanila, ay harapin mo ang katotohanan. Gumawa si Mama ng katangahan dahil sa sarili niyang pagdududa. Nang umalis si Tesu, tumulo ang luha kay Habin. Nagbigay ng salaysay siguro Junte sa pulis at ikinuwento. Nang kidnapin ni Choi Rong-min si Jung Hyun, tinawagan niya ako. Pagkatapos bumaba si Jung Hyun sa sasakyan, bumalik ako kay Choi Rong-min. Ang pagpatay ko sa kanya ay biglaan lang. Ipinakita ni Teniente Seojin ang larawan at sinabi posibleng dalawang salarin ang gumawa nito. Sigurado kang mag-isa ka lang sa crime scene. Hiniling ni Team Leader Tesu na magpahinga muna, natatakot na baka isimbolo ni Junte ang anak niya, pero sinabi ng guro ako lang ang gumawa ng lahat. Hinabol ni Seojin si Tesu at sinabi nagsisinungaling si Park Junte sa oras na ito. Natanggap ni Tesu ang text mula sa numero na ginamit ni Habin, na may larawan kung saan nakatayo si Habin sa tabi ng bangkay ni Choi Rong-min. Kasama ang babala mula kay Zutron, palayain mo si Park Junte. Kung hindi mapapahamak ang anak mo. Binigyan siya ni Zutron ng isang araw pagkatapos itinapon ang cellphone. At umalis sa truck kaya nang tawagan ni Habin ang numero niya. Walang sumagot. Patuloy na nagkwento si Junte, sinakal ko si Choi Rong-min mula sa likod. Para kontrolin siya, pero sinabi ni Seojin nakatali siya. Hindi siya sinakal, walang ganoong bakas. Ang sugat sa liig at tuhod ay mula sa dalawang magkaibang armas. Nang ipakita ni Seojin ang larawan ng lalaking may sakay na babae sa motor. Tumahimik si Junte. Hinulaan ng pulis na ang kwintas ay maaaring sa babaeng nasa motor. Pero hindi tumugma ang fiti kay Jung Hyun. Iniimbestigahan ng pulis kung sino ang bumili ng kwintas. Pumasok si Seojin sa opisina at nakita ang isang babaeng lihim na tumitingin sa files ni Tesu. Sinabi ni Habin, hinintay ko ang tatay ko. Lumitaw si Tesu, hinila si Habin palabas para mag-usap ng pribado at sinabi, may kumuha ng larawan mo para pang blackmail sa akin. Ang nakamotor, diba? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa investigasyon. Napabago mo na ang isip ko na matay si Mama dahil sa akin gusto ko sanang patayin ang salarin. Pero okay lang kung mahuli ako ngayon. Nang lumabas si Habin, tinawag siya ni Seojin pabalik. Tinanong siya ni Seojin, magkaibigan kayo ni Lee Soo-hoon, pero alam mo ba kung paano nakilala ni Soo-hoon si Choi Rong-min pagkatapos umalis sa bahay? Tanong ni Habin, sino po si Choi Rong-min? Pagkatapos sinabi niyang malapit na ang oras ng re-review class niya. Pero natumba si Habin at nahulog ang baso sa sahig. Maya-maya habang tatawid na himatay siya sa gitna ng kalsada. Sinubaybayan ng pulis ang motor at nalaman na si Jung Zutron ang may-ari. Nakulong dati dahil sa pananakit, pero sa papel walang koneksyon kay Park Junte. Umupa siya ng truck pagkatapos sumuko si Junte. Narinig ito ni Tesu at hiniling na ma-interrogate si Junte agad. Tinanong niya, bakit mo inako ang kasalanan na hindi mo ginawa? Para kay Jung Hyun o kay Jung Zutron? Sinabi ni Junte, hindi ko kilala si Zutron. At ako talaga ang pumatay kay Choi Rong-min, walang kinalaman si Jung Hyun. Dininala si Jung Hyun para sa pagtutol ng salaysay. Tinanong ni Tesu, saan ka pumunta pagkababa mo sa sasakyan ni Junte? Bumalik ka ba kay Choi Rong-min? Dahil ba sa madalas kang saktan niya nang makita mo ang kutsilyo sa sahig? Ginamit mo ito para tapusin ang paghihirap mo, diba? Sa oras na ito, naalala ni Junte. Noong gabing bumalik siya kay Choi Rong-min, nakita niya si Jung Hyun. Nahawak ang duguan na kutsilyo habang tumatakbo palabas. Nang makita niyang umiiyak si Jung Hyun at hindi makapagsalita, sinabi ni Junte, ako ang pumatay kay Choi Rong-min. Dahil alam niya na pinatay ko si Songmina. Sa parehong oras naghukay si Zutron ng butas para sa isang bagay. Lumabas si Tesu at sinabi, kung pinatay mo talaga si Songmina, malalaman mo kung nasaan ang bangkay niya. Maraming pulis ang umalis ayon sa sinabi ni Junte tungkol sa lokasyon ng bangkay. Nainaming niya. Nagising si Habin sa ospital at tinanggal ang aid drip. Nang magbabayad, sinabi ng nurse, binayaran na ng tatay mo. Masyado siya kaya hindi siya makapunta. Diniretso ni Park Junte ang pulis sa isang gubat na aamoy ng aso ang isang bagay. Kaya tumakbo ito, kinumpirma ni Junte, dito nga iyon. Pero pagdating nahukay na ang lugar. Sa oras na ito, hinihila ni Zutron ang isang maleta. Pagkatapos nilagyan niya ito ng mga bato.
Nakita siya ng isang mangingisda pero dahil maihawak siyang bato. Natakot ang mangingisda at tumakas sinulaan ng pulis. Mukhang may bangkay sa butas na iyon, kinuha na ito ng isang tao. Naalala ni team leader O na umupa si Zutron ng truck kaya pinaghinalaan siya. Umuwi si Tesu at sinabi kay Habin, alam ko na kung sino ang gumawa nito kay mama. Pagkatapos binigyan niya si Habin ng 8XP. Sinaksak ni Habin ang 8XP sa computer. At narinig ang sinabi ni Jisoo sa psychiatrist. Sa tingin ko pinatay ni Habin ang aso kaya inilibing ko ito. Nabigla si Habin at hindi tinapos ang recording ng therapy. Si Tesu naman ay muling pinakinggan ang sinabi ni Jisoo tungkol sa dahilan ng diborsyo. Alam ni Habin na lagi ko siyang pinagdududahan kaya kami naghiwalay. Para hindi siya malungkot, maaaring iba si Habin sa iba. Pero hindi niya sasaktan ang kapatid niya. Tumawag ang isang pulis kay team leader O. Si Jung Sutron pala ang tatay ni Park Juntae. Dahil lahat ng sulat na ipinadala niya sa anak habang nakakulong ay ibinalik. Naghukay si Sutron ng isa pang butas para ilibing ang maleta. Nang umulan, naalala niya ang gabing umulan noong ika-11. Hawak niya ang martilyo pero nanginginig ang buong katawan. Pagkatapos hinampas niya ito para hatiin ang bangkay ni Songmina. Sa oras na ito, natapos ni Zutron ang paglipat ng bangkay ni Songmina. Sa bagong lokasyon, habang nagpupulong ang investigation team tungkol sa kaso, pumasok ang isang pulis at ipinakita ang punit na larawan ng crime scene. Kalahati nito ay ipinadala ng anonymous kay Tesu. Nakilala ni Tesu na ito ang kalahati ng larawan kung saan dapat naroon si Habin. Kaya mabilis na lumabas si Tesu para hanapin kung sino ang nagpadala ng larawan para takutin siya. Sa oras na ito, tumawag si Zutron kay team leader Tesu. At sinabi hindi pwedeng palayain ang anak ko, umamin siyang pumatay kina Choi Rong-min at Songmina pero iginiit ni Zutron, inosente ang anak ko. Gawin mo ang lahat para mailabas siya. Kung hindi, ipapadala ko ang buong larawan ng anak mo. Nakaupo si Jung Hyun sa himpilan at naalala na nangako si Juntae na siya ang sasalo ng kasalanan sa pagpatay kay Choi Rong-min para sa kanya. Kung mahuli ka, huwag kang magsabi ng kahit ano. Kung mahuli ka, paano na si Do Joon? Ang nangyari noong araw na namatay si Songmina, hinanap ni Teniente Seojin at ibinigay kay Tesu ang dokumento na nagpapakita na humiling si Jung Hyun ng pagmamay-ari ng bahay pagkatapos mamatay ang asawa niya. Sinundan ng pulis ang lokasyon ng truck na nakuha sa Kitty. Napansin ni team leader O na malapit ito sa bodega kung saan hinati ang bangkay. At naisip na ang pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas kaya naghukay sila sa paligid ng bodega kung saan natagpuan ang dugo dati. At natagpuan niya ang isang naagnas na bangkay sa ilalim ng hukay. Kaya inutusan ni O na ipadala ito sa National Forensic Institute. Sinabi ni Tesu kay Juntae na tagpuan na namin ang bangkay ni Songmina. At sa tingin ko, inaako mo ang pagpatay kay Songmina para protektahan si Jung Hyun. Sinabi niya lahat ng 3 biktima ay nakatira sa bahay na iyon kasama ang asawa ni Jung Hyun. Kung isama ang asawa niya na namatay, 4 na ang patay mula sa bahay na iyon. Nang mamatay ang asawa niya, naging may-ari si Jung Hyun ng bahay. Pero pinrotektahan pa rin ni Juntae ang kasintahan at sinabi balak ko sanang gahasain si Songmina. Lumaban siya kaya sinakal ko siya hanggang mamatay. Ganoon ka babang tao ako, masaya ka na ba? Sinabi ni Tesu, hindi mo kaya gawin iyon, Juntae. Pero iginiit ni O tumutugma ang lahat ng detalye. Ginasahin niya at pinatay si Songmina. Nalaman ito ni Choi Rong-min at ng blackmail kaya pinatay rin siya. Pagkatapos pinalaya si Jung Hyun. Dahil si Juntae ang itinuring na salarin. Kinabukasan dumating si Tesu sa trabaho. Takbo si Dae-hong at sinabi baka nagsinungaling si Juntae. Ayon sa autopsy report, walang bakas ng pagkakasakal kay Songmina. Sa parehong oras natunto ng pulis ang lokasyon ni Jung Sutron. Pero napansin niya ang pulis at nakaligtas sa pagtakas. Pagkatapos dumating ang isang pulis at nagulat kay O. Natagpuan na namin ang bumili ng kwintas. Patay na siya mula noong nakaraang taon si John Jisoo, tiningnan ni O ang address. At napansin na bahay ito ni Tesu kaya hiniling niya kay Sir Jin na mag-usap sa labas at tinanong. Kailan ka nagsimulang maghinala sa anak ni Tesu? Ang kwintas na nakuha sa crime scene ay kay John Jisoo, ang yumaong asawa ni Tesu. Pagkatapos hinintay nila ang ETH results dahil kinuha ni Sir Jin ang basag na baso na hinawakan ni Habin para ay match sa series sa kwintas. At tumugma ang resulta sa oras na ito. May nagpadala ng sobre sa himpilan. Kinuwestiyon ulit ni Tesu si Juntae at ipinakita ang autopsy report ni Songmina na nagpapakita na hindi siya namatay sa pagkakasakal. Sunod-sunod na tinanong ni Tesu ang mga sinabi ng biktima at ang damit na suot ni Songmina bago mamatay, pero sinabi ni Juntae, lasing ako noon, hindi ko matandaan. At ang totoo, noong gabing nagising siya mula sa kalasingan, nakita niya si Songmina na nakahiga sa tabi niya. Sinubukan niyang gisingin siya pero pumasok si Jung Hyun nang sinabi ni Juntae na hindi niya ginawa. Sinabi ni Jung Hyun, sabi mo pinatay ng tatay mo ang isang tao. Maaaring lasing ka kaya hindi mo naaalala kung ano ang ginawa mo sa kanya. Nang balak ni Juntae tumawag sa pulis, pinigilan siya ni Jung Hyun at sinabi, isang pagkakamali lang ito. Tinanong ni Juntae bakit namatay si Songmina. Pero may kumatok sa interrogation room, lumabas si Tesu at binigyan siya ni O ng sobre na may larawan kung saan nakatayo si Habin sa tabi ng bangkay ni Choi Rong-min. Sinabi ni O, mula ngayon, si Habin ang suspect sa pagpatay kay Choi Rong-min at aalis ka sa investigasyon. Pumunta si Tesu kay Boss Lee at hiniling huwag mo akong alisin sa investigasyon. Maaaring mali ang ginawa ng anak ko pero hindi siya pumatay. Nang sumalungat si O, sinabi ni Tesu, ang
Ang larawan ay hindi direktang ebidensya pagkatapos sinabi nilang dalawa. Kay Boss Lee hindi si Park Juntae ang pumatay dahil hindi tumutugma ang salaysay niya sa dahilan ng kamatayan ng biktima. Sa tingin ni Tae maaaring hindi naaalala ni Juntae ang nangyari sa krimen. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mahanap ang tunay na salarin. Kung anak ko ang pumatay, bakit ko sasabihing inosente si Juntae? Hiniling ni Boss Lee kay Tae na lumabas. Sa oras na ito kinakausap ni Jung-hyun ang anak at binilinan kung ano ang sasabihin. Sa mga pulis, ngayon natagpuan ng pulis ang larawan ng nagpadala ng larawan. Sa himpilan ipinakita ni Oh ang larawan. Si Zutron na lumabas mula sa isang courier office tinanong ni Oh si Tae. Bakit mo pinipilit na inosente si Juntae? Dahil ba ginamit ni Zutron ang larawan para takutin ka? Dalhin mo si Habin dito bago ako humiling ng arrest warrant. Pagkatapos bumalik si Tae kasama ang dalawang pulis sa bahay para kunin si Habin. Bilang suspect sa pagpatay kay Choi Rong-min sinuri ni Tae ang mga damit ni Habin mula sa crime scene pero wala na roon. At umamin si Habin sinunog ko na. Tumawag si Zutron sa himpilan at sinabi nakita ko mismo si Habin na pumatay kay Choi Rong-min. Sinabi ni Oh kinumpirma ni Juntae na pinatay niya sina Choi Rong-min at Song Mina. At hiniling ko sa kanya na sumuko pero ikinuwento niya. Noong araw na napatay si Song Mina nakita ko si Habin sa bundok Dikwa. Dahil ako ang nagmaneho ng sasakyang tumama sa kanya. Pagkatapos binaba ni Zutron ang tawag. Kinuwestiyon ng pulis si Lee Soo-hoon para kumpirmahin kung kasama niya si Habin buong gabi noong ika-11 at ipinakita ang larawan kung saan nakatayo si Habin sa tabi ng bangkay. Para maunawaan ni Soo-hoon ang sitwasyon at sabihin ang totoo. Nalaman ng pulis na hating gabi noon lumabas si Habin mula sa motel. Kaya posibleng nakita talaga siya ni Zutron sa bundok Dikwa. Dahil dito muling naging suspect si Habin sa pagpatay kay Song Mina. Hiniling ni Park Juntae sa pulis na makipagkita kay Tae. Pero tinanggihan kaya humiling siyang makatawag ngunit hindi sinagot ni Zutron. Pagkatapos napansin niyang papunta sa kanya si Tae. Sinabi ni Tae uminom si Juntae na pumatay sa lahat ng biktima. Sabi niya tumakas siya kasama ang bangkay ni Song Mina. Totoo bang hindi mo nakita si Song Mina noon? Noong gabing iyon dinala ko ang anak ko sa ospital dahil mataas ang lagnat niya. Sa oras na ito sumisilip si Do Joon mula sa loob ng kwarto. Kaya hiniling ni Tae na makausap ang bata ng ilang tanong. Pumasok si Tae sa kwarto at tinanong si Do Joon tungkol sa nangyari noong gabi. Nang nilagnat siya at dinala sa emergency. Napansin niyang naabala si Do Joon sa nanay niya, kaya humingi siya ng basong tubig. Pagkatapos ikinuwento ni Do Joon nakita ko si Ate Song Mina noong gabing iyon. Kaya tinanong ni Tae si Jung-hyun bakit. Sinabi mong hindi kayo nagkita ni Mina noong gabing iyon. Pagkatapos umalis si Tae, nakaabang si Zutron sa labas para subaybayan. Nakaupo si Habin sa harap ni Teniente Seojin tinanong siya. Bakit sinabi mong hindi mo kilala si Choi Rong-min ipaliwanag mo? Ang larawan sa crime scene sumagot si Habin. Kinidnap ko si Rong-min at sinaksak ko ang tuhod niya. Pero hindi ko siya pinatay akala ko pipilitin ako ng tatay ko na umamin. Kaya sinunog ko ang damit ko lahat ng sinabi ko ay totoo. Nang tanungin ni Seojin nasa bundok Dikwa ka ba noong nawala si Song Mina. Sinabi ni Habin si Zutron ang humati sa bangkay ni Song Mina. At hinawakan niya ang cellphone ko na nawala. Tinanong ni Seojin bakit ka tumalon sa harap ng sasakyan para magkaroon ng alibi. Sumagot si Habin natakot akong paghinalaan ng lahat. Bumalik si Tae sa interrogation room at sinabing nagsinungaling si Jung-hyun. At pinatugtog ang recording kung saan kinumpirma ni Do Joon na nakita si Song Mina. Sinabi ni Tae nakita mo si Song Mina noong araw ng pagpatay. Bago dumating si Juntae patay na si Song Mina. Lasing si Juntae noon kaya pinaniwala mo siyang siya ang pumatay. Ang motibo mo ay pera. Nang tumakas si Song Mina mula sa grupo ninakaw niya ang pera ni Choi Rong-min. Sa crime scene kung saan napatay si Choi Rong-min wala ng pera. Pero hiniling ni Oh kay Tae na huwag nang mag-imbestiga ng mag-isa. Sinundan ni Seojin si Tae at tinanong bakit. Nilapitan ng anak mo sina Choi Rong-min at Song Mina. May tinatago ka pa ba? Hindi pumatay ang anak ko nagpahayag ng pagkabigo si Seojin. Sa boss narinig ito ni Habin. Sa oras na ito inihanda ni Jung-hyun ang maraming pagkain kay Yoon-jin pagkatapos nagmalaki. Kasama ako sa listahan ng mga suspect ng pulis. Kaya tulungan mo akong gawin ito. Si Do Joon ay nanonood mula sa kwarto. Pagkatapos sinadyang itinulak ni Do Joon si Yoon-jin pababa ng hagdan. Para mahulog ang lahat ng pagkain pagkatapos humingi siya ng tawad sa nanay niya. At mabilis na tumakbo papasok sa bahay. Dinakip si Jung-hyun sa himpilan pero hindi siya nagsalita. Kaya kinuwestiyon ni Dae-hong si Do Joon bilang eksperto sa psikolohiya ng bata. Pagkatapos ng ilang sandali ikinuwento ni Do Joon kay Dae-hong. Ginawa ko iyon kay Ate Song Mina dahil gusto ko siya noong gabing iyon. Bumaba ako sa basement para kumuha ng mga lalagyan ng pagkain. At nakita ko ang mga candy sa mesa. Sabi ni Rong-min ang candy na ito ay magpapasaya sa atin. Pagkatapos narinig ko siyang tumawag at sinabing papatayin niya si Ate Mina. Kaya kumuha ako ng ilang candy. Dumating si Ate Mina sa bahay para hanapin si Mama at hiniling na huwag sabihin kay Rong-min. Na naroon siya nang kumuha ako ng tubig para sa kanya. Napansin kong malungkot siya.
Kaya nilagyan ko ng candy ang tubig para mapasaya siya. Maya-maya natumba siya, gusto ko lang siyang pasayahin gamit ang candy. Sinabi ni Seojin kay Jonghyun dahil menor de edad si Do-joon. Hindi siya makakasuhan ng krimen. Umiyak si Jonghyun at sinisi ang sarili, hindi ko pinaalis ang mga lansangan. Dahil naawa ako sa kanila. Nakita ko si Choi Rong-min na binubugbog sila, kaya naging hindi matatag si Do-joon. Pansamantalang kinunklusyon ng pulis na aksidente ang pagkamatay ni Song-mina. At pinayagan si Habin na umuwi. Dahil kulang ang ebidensya na siya ang pumatay kay Choi Rong-min. Napansin ni Dae-hong na nagsusuka si Do-joon sa banyo, kaya pinakalmahan niya ang bata pagkatapos ng ilang sandali. Hinatid ni Dae-hong ang mag-ina pa uwi. Dumating si Eun-jin sa himpilan at binigyan si Seojin ng tablet na ginamit ni Choi Rong-min. Habang inihahanda ni Tae-soo na iuwi ang anak, tinawagan siya ng kasamahan tungkol sa masamang balita. Kaya lumabas siya ng sasakyan para kausapin ang mga inspektor. Sa tablet may video kung saan dinala ni Jisoo ang bangkay. At inilibing si Lee Soo-hoon kaya sa tingin ng pulis pinatay siya ni Jisoo. At kinunan ito ni Choi Rong-min. Hiniling ni Tae-soo kay Habin na huwag magsalita. Pero napasyahan si Habin na sumali sa interrogation, hindi ako pumatay kahit kanino. Tinanong ni si Tae-soo bakit pinatay ng asawa mo si Lee Soo-hoon. At ikinuwento na si Do-joon ang aksidenteng nakapatay kay Song-mina. Sa oras na ito tumakbo ang isang pulis at sinabi na nakuha sa kiki. Si Zutron na gumagala malapit sa himpilan. Pagkatapos tinapos ang tawag. At muling sinimulan ang investigasyon. Sa parehong oras sumakay si Jonghyun ng taxi patungo sa lugar kung saan namatay si Choi Rong-min. Pagkatapos kinontrol siya ni Zutron. At sinabi ikaw ang gumawa ng bitag sa anak ko. Sa oras na ito maraming sasakyan ng pulis kasama si team leader Tae-soo ay umalis para hanapin si Zutron nang makarating sa lugar. Narinig ng pulis ang malakas na sigaw kaya tumakbo sila para hanapin. Sinugod ni Zutron ang pulis at nagmaneho ng motor para tumakas pagkatapos ng ilang sandali. Naharang ni Tae-soo ang motor pero nawala rin sa pulis ang bakas ni Zutron. At nagduda sa pagkakita kay Jonghyun sa lugar ng krimen. Pero hindi inaasahan dinala ni Jonghyun ang isang bag sa himpilan. At sinabi ba ito ni Choi Rong-min bumalik ako roon para tingnan kung may naiwan ba siya. Sinabi ko rin kay Eun-jin na dalhin ang tablet sa pulis para tumulong sa kaso. Binuksan ni Dae-hong ang bag, nakita ang kaunting pera at maraming gamit. Pagkatapos ipinakita ng tauhan kay team leader O ang mga text sa cellphone ni Choi Rong-min na nagpapakita na nag-message siya kay Jisoo na may ganitong nilalaman. Nakita ko ang anak mong pumatay kay Lee Soo-hoon, dalhan mo ako ng pera bago ako magsumbong sa pulis. Inutos ni O humiling ng arrest warrant. Para kay Habin ngayon biglang si Tae-soo ay dinala si Zutron sa himpilan para sumuko dahil bago iyon. Dinerecho ni Tae-soo si Zutron sa isang liblib na lugar at hinikayat siya sumuko ka na sinisikap ng anak mo. Protektahan si Jonghyun, ikaw lang ang makakapagbabago ng isip niya. Kailangan kong patunayan na si Jonghyun ang tunay na salarin. Para mapawalang sala ang anak ko, hiniling ni Zutron na makita ang anak niya. Bago magbigay ng salaysay, sinuri ni Seojin ang laptop ni Habin at napansin na sinilip niya ang background ng mga miyembro ng grupo ng lansangan, pati ang kasaysayan ng trabaho niya at ni Dae-hong. Kasama ang record ni Tae-soo. Kaya pagkatapos hiniling ni Nao at Seojin na makipag-usap ng pribado kay Tae-soo at tinanong pinatay ba ni Habin si Lee Soo-hoon. Natagpuan namin ang text na pinangikin ni Choi Rong-min ang asawa mo, sumagot si Tae-soo. Inakala ni Jisoo na si Habin ang pumatay kay Soo-hoon kaya siya nadala. Tanong ni Seojin, siguro nagsisisi ka na pinaghinalaan mo si Habin na pumatay sa anak mo, diba? Nasinuri niya ng husto ang mga kasong hinawakan mo. Binuo ni Habin ang mga detalye ng iisipin mo tungkol sa kanya. Alam niyang pagdududahan mo siyang pumatay kay Soo-hoon pero sigurado siya na maniniwala ka rin sa kanya at sasagipin mo siya. Ginamit din niya ang mga tao sa paligid para mapakinabangan sila. Pero iginiit ni Tae-soo nagpakamatay si Jisoo dahil sa patuloy na pangikil sa kanya. Kaya natural lang na maghiganti si Habin. Hindi niya pinatay si Lee Soo-hoon, sumagot si O. Noong araw na napatay si Lee Soo-hoon na itala ng signal tower, na magkasama ang asawa't anak mo at ang biktima sa iisang lugar. Narinig ito ni Tae-soo, wala siyang masabi. Sa oras na ito, dala ni Jonghyun ang mabigat na bag. Pumunta sa isang hotel, puno ng pera ang bag. Naninakaw niya kay Choi Rong-min, sinabi niyang gusto niyang umupa ng kwarto. Isang linggo pagka-uwi tinanong siya ni Do-joon pagkatapos ng masamang gawain. Palagi mong sinasabi sa akin nakalimutan, kaya sumagot si Jonghyun, hindi iyon masama. Ang nagpapasaya sa atin ay mabuti. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, alam mo ba? Sa totoo, noong gabing iyon dumating si Song-mina sa bahay at ikinuwento kay Jonghyun. Pinangikin ni Choi Rong-min ang isang babae hanggang sa magpakamatay siya, hinanap ako ng anak niya. Nang sabihin ni Jonghyun, hindi mo naiintindihan. Sinabi ni Mina, huwag kang magmalinis sa akin, alam kong may relasyon ka kay Choi Rong-min. Hindi siya nag-iisa sa ganitong gawain, di ba? Para magplano ng sunod-sunod na pangikil. Gusto ko ng isakatlo para maging patas, mapanganib ang pagkuha ng pera, ako ang gumawa. Kung hindi mo ibibigay, magsusumbong ako sa pulis. Sinabi ni Jonghyun na kukunin niya ang pera, kinuha ang mga candy pagkatapos ng ilang sandali. Natagpuan si Mina na humihinga ng mahina sa tabi ng mesa, nilagyan ni Jonghyun ng unan ang mukha. Hanggang bumagsak ang kamay ni Mina, nakita ito ni Do-joon.
Pero pinatahimik siya ng nanay. Pagkatapos binigyan ni Jung-hyun ng pagkain ang grupo ng lansangan. Para magkaroon sila ng lakas sa trabaho pero natakot si Do-joon. At hindi naniwala sa pagkain niluto ng nanay niya. Nang ikulong si Soo-hoon sa bodega, dinalhan siya ni Jung-hyun ng tubig na may banayad na itsura at hiniling kay Soo-hoon sundin mo si Choi Rong-min pero ayaw ng bata. Gumawa ng iligal at nakiusap palayain mo ako pero nagkunwaring natatakot si Jung-hyun kay Choi Rong-min. Kaya tinanggihan niya at ikinandado ulit ang pinto para ikulong si Soo-hoon. Nakita ito ni Do-joon at naawa kay Soo-hoon. Kaya binuksan niya ang pinto at sinabi, tumakas ka na ate Soo-hoon. Sinabi ni Jung-hyun kay Choi Rong-min hindi pa rin sumusunod si Soo-hoon. Kaya hindi natin siya mapipilitang magtrabaho para sa pera. Nang sabihin ni Choi Rong-min na bubugbugin niya ulit ito, tumakas si Soo-hoon sa takot. Narinig ng dalawa ang ingay at nalaman na nakatakas si Soo-hoon. Gumapang si Soo-hoon palayo at pumasok sa isang tindahan para humingi ng tulong sa may-ari na ma-charge ang cellphone niya. Nang ma-charge ang cellphone, hindi alam ni Soo-hoon kung sino ang tatawagan. Nagpasya siyang tawagan si Habiin at hiniling na makipagkita para mag-usap ng harapan. Sa oras na ito, nagbibigay ng salaysay si Habiin nang tanungin siya ni Seljin. Mula nang umalis si Soo-hoon sa bahay, palagi mo siyang tinatawagan. Tinatawag mo ba siyang kaibigan o pag-aari? Kaya mo siya pinatay. Dinadala ni Jisoo ang bangkay ni Soo-hoon at sinabi, alam naming naroon ka rin sa lugar kung saan napatay si Soo-hoon. Sinabi ni Habin, pumunta ako roon pero hindi ko siya nakita kaya umuwi ako. May ebidensya ba kayong pinatay ko siya? Sa labas tinawagan si O ng tauhan. May nakita akong kiki na nakatutok sa crime scene pero noong nakaraang taon. Binili ng isang babae ang lahat ng hard drive. Sa oras na ito nagsimulang maghinala si Seljin. Nilinlang ni Habiin ang nanay niya papunta sa crime scene para gamitin siya sa paglilibing ng bangkay. Narinig ito ni Habian at sinabi, sanay na ako sa mga tingin ng pagdududa mo. Natakot si Soo-hoon sa akin at inakala ni mama na pinatay ko ang kaibigan ko. Dahil hindi ako normal, lahat ay nagdududa sa akin. Ngayon, natanggap ni team leader O ang ulat mula sa tauhan na si John Jisoo ang sumira sa video evidence. Pagpasok sa interrogation room kasama ang anak, sinabi ni Tae-soo, naniniwala ako sa'yo. Patutunayan ko na inosente ka at mahuli ko ang tunay na salarin. Sa totoo, dinala ni Jung-hyun ang anak sa himpilan at hiniling na makapasok sa interrogation room. Kasama si Do-joon kaya pumayag si Dae-hong. Pagkatapos hiniling ni Jung-hyun na imbitahan si Dae-hong sa hapunan. Sa bahay nila nang tumawag siya, nagdalawang isip si Do-joon at sinabi kay Dae-hong, huwag kang pumunta, huwag kang kakain ng luto ni mama. Narinig ito ni Dae-hong at naduda. Sa pag-interrogate kay Do-joon, tungkol sa paglalagay ng candy sa juice ni Song-mina, palaging sumasagot si Jung-hyun. At halatang ginagabayan niya si Do-joon sa sasabihin. Kaya hiniling ni Dae-hong kay Jung-hyun na lumabas dahil nakakaabala siya. Nang mayali si Jung-hyun, binigyan ni Dae-hong ng tinapay si Do-joon. At binanggit na nagsuka siya sa banyo noong nakaraan. Nang anyayahan ni Dae-hong si Do-joon na kumain ng candy, inabot niya ang kamay. Kaya tinanong ni Dae-hong, hindi mo pa nakita ang candy na ito, diba? Ito ang candy na ibinigay mo kay Ate Mina. Si Junte habang nasa selda sinabihan ng inspektor. Namatay si Song-mina sa acute poisoning. Nararamdaman niyang niloko siya ni Jung-hyun kaya inamin niya na tumakbo si Jung-hyun na may dalang kutsilyo noong gabi. Na napatay si Choi Rong-min, pero hindi sapat ang salaysay para kasuhan si Jung-hyun. Kaya inutos ni O na subaybayan si Jung-hyun. Nakipagkita si O kay Tae-soo at naniwalang hindi si Habiin ang salarin. At pinaghinalaan si Jung-hyun bilang pumatay sa 3 biktima. Tinanong kay Tae-soo, may paraan ka bang mahuli si Jung-hyun? Umuwi si Tae-soo at sinabi kay Habin, binili ni mama ang hard drive ng TV malapit sa lugar kung saan napatay si Soo-hoon. Kailangan kong malaman kung bakit naniwala si mama na pinatay mo si Soo-hoon. Nang tanungin ni Habin, sino ang hininala mo? Sinabi ni Tae-soo, si Jung-hyun. Pagkatapos ikinuwento ni Habin. Bago mamatay napansin kong sumulat si mama ng isang bagay. Parang sulat. Bago mamatay madalas pumunta si mama sa libingan ni Ha-joon. Siguro inakala ni mama na pinatay ko si Ha-joon pagkatapos isipin na sinaktan ko si Soo-hoon. Pumunta ang mag-ama sa libingan ni Ha-joon. Natagpuan ni Habien ang mga sulat doon, binuksan niya at nabasa na. Sinulat ni Jisoo ang mga paumanhin kay Soo-hoon, kung nasundan kita noon Habin. Buhay pa sana siya. At noong tumawag si Soo-hoon para makipagkita kay Habin, narinig ni Jisoo ang usapan. Pero nagdalawang isip siya at hindi sumunod kay Habin. Pagkatapos tinignan ni Jisoo ang tracker sa cellphone na ibinigay kay Soo-hoon. Pumunta siya sa isang abandonadong pabrika at nakita si Habin na palabas. At mabilis na umalis. Pumasok si Jisoo at tinawagan si Soo-hoon. Nakita niyang nakatumba na siya sa sahig na may dugo sa likod ng ulo. At binigkas ni Soo-hoon ang huling salita. Pagkatapos ilibing si Soo-hoon, umuwi si Jisoo na puno ng gulat. Pagkatapos natanggap niya ang blackmail na text na humihingi ng pera sa bundok kung saan inilibing ang bangkay. Kung hindi magsusumbong ako sa pulis, pagkatapos nalugmok si Jisoo sa depresyon. At hindi sigurado kung si Habin niya ang pumatay kay Soo-hoon. Pagkatapos natuklasan niya ang key ng tindahan na nakatutok sa bahay kung saan namatay si Soo-hoon. Nang kunin ni Song-mina ang bag niya, sinundan siya ni Jisoo sa bahay ng grupo ng lansangan. Sa oras na iyon, lumabas si Jung-hyun para magtapon ng basura. Sinabi ni Jisoo, ikaw ang nangikil sa akin. Nakita kita sa security cam ng tindahan noon, ano ang ginawa mo roon?
Totoo bang pinatay ni Habin si Suhon? Sinabi ni Jung-hyun, nakita ko mismo na pinatay ng anak mo si Suhon. Pero ang paglilibing mo para sa anak mo ay malaking kasalanan rin. At pagkatapos wala si Jisoo ng lakas para tanungin si Habin ng harapan. Kaya ginamit niya ang sarili bilang kabayaran sa mga ginawa. Habang binabasa ng mag-ama ang sulat, nabigla at nagulat sila. Nagpa siya si Tae-soo na hanapin ang key data para patunayan na si Jung-hyun ang tunay na salarin. Pero gusto ni Habin na siya mismo ang humarap kay Jung-hyun para maghiganti. Pinagdudahan ako ni Mama na pinatay ko si Suhon pero hindi niya ako tinanong dahil sa'yo, alam mo ba? Kung paano nabuhay si Mama simula nang mawala si Hajoon. Kaya sinikap kong mabuhay ng normal. Iniwan mo si Mama nang labis siyang na-depress. Sa tingin mo kung mahuli mo siya mawawala ang guilt mo. Kung nagsisisi ka kay Mama, huwag mong hulihin si Jung-hyun. Sinimula ng pulis ang paghahalughog sa mga hotel at motel para hanapin kung nagtatago si Jung-hyun ng bag ng pera sa huli. Natagpuan ang bag ng pera sa isang hotel. Nang ipakita ni Seojin ang larawan kay Jung-hyun, na nagpapakita na dinala niya ang bag ng pera sa hotel, umamin siya na kinuha niya ang pera. Pero hindi niya pinatay si Choi Rong-min. Balak tawagan ng pulis si Do Joon. Pero natuklasang dinala na siya ni Habin sa ibang lugar na takot sila na baka gawin ni Habin kay Do Joon para maghiganti sa nanay nito. Pagkatapos natunto ng pulis ang signal ng cellphone ni Do Joon na binuksan sa isang bakanting lot. Dinala ni Habin si Do Joon at sinabi na miss ka ni Ate Suhon, kaya ipinadala ako para sundin ka. Sumunod si Tae-soo sa mga pulis patungo kay Do Joon pero naisip na gusto lang ng anak niyang saktan si Jung-hyun kaya bumalik siya. At sa oras na ito naglakad si Habin mag-isa papunta sa himpilan, kung saan kinukwestiyon si Jung-hyun nang makita niyang inihahatid siya ng inspektor. Nagpatuloy si Habin sa loob. Kinuha ni Habin ang kutsilyo at sumulong pero biglang lumitaw si Tae-soo at pinigilan ang anak habang lumalaban si Habin. Hinawakan ni Tae-soo ang kutsilyo at sinabi, tama ka, ako ang pumatay kay Mama. Ang gusto mong patayin ay hindi siya kundi ako. Pero determinado si Habin at sinabi, alam mo kung ano ako. Isang halimaw ako, kaya mo ako iniwan, sumagot si Tae-soo, hindi kita iniwan. Tumakas ako dahil wala akong lakas harapin ang pagdududa ko. Habin, pinatay mo ba si Hajoon? Kaya naniwala si Tae-soo at humingi ng tawad, pasensya na nahuli ang tanong ko, patawarin mo ako. Dumating ang pulis sa bakanting lot, nakita ni Dae-hong si Do Joon na nakaupo mag-isa sa swing. Kinuwestiyon ni Tae-soo si Jung-hyun at sinabi, pumunta ka sa abandonadong pabrika. Noong araw na napatay si Suhon, ano ang nangyari roon? Nakita ko si Choi Rong-min na binubugbog si Suhon ng husto. Nang habulin niya si Suhon, sumunod ako dahil natakot akong may mangyari sa kanya. Pero sa totoo, tinanong ni Jung-hyun ang may-ari ng tindahan para hanapin si Suhon. Pagpasok sa pabrika, nakita niyang nakaupo si Suhon sa sahig. Nang sabihin niyang umuwi ka na, sinabi ni Suhon, nagpapanggap ka lang na mabuting tao. Nakipagsabwatan ka kay Choi Rong-min para pagsamantalahan ang mga bata sa lansangan. Nang bantaan ni Suhon na tatawag sa pulis, pinayagan siya ni Jung-hyun na umalis. Pero hinampas niya ng bakal ang ulo ni Suhon at sinakal. Hanggang hindi na ito gumalaw pero ikinuwento niya. Sinabi sa akin ni Rong-min na may nakita siyang babaeng pumatay kay Suhon. At may babaeng kumuha sa bangkay. Ipinapakita ni Tae-soo ang video na nagpapakita kay Suhon na na-recover ng pulis. Mula sa cellphone ni Choi Rong-min at si Jung-hyun mismo ang kumunan nito. Pagkatapos pumasok si Habin sa pabrika at hinanap ang kaibigan. Pero itinago ni Jung-hyun si Suhon sa isang sulok. Nang umalis si Habin, hinila ni Jung-hyun ang katawan ni Suhon palabas bigla. Tumunog ang cellphone sa bulsa ni Suhon. Kaya nagtago si Jung-hyun sa isang sulok, dumating si Jisoo at natulala. Nang makita ang walang hiningang si Suhon. Kaya kinunan ni Jung-hyun ang proseso. Nang buhatin ni Jisoo si Suhon papunta sa sasakyan at inalis. Pagkatapos tinawagan ni Jung-hyun si Rong-min at sinabi, may babaeng pumatay kay Lee Suhon. Sinabi ni Tae-soo, ikaw ang pumatay kay Song-mina. At ginamit ang cellphone ni Choi Rong-min para kunan ng video at isisi sa kanya ang pagpatay. May ebidensya kaming pinatay mo siya at bago iyon. Natagpuan ni Habin ang hard drive na binili ni Mama na may data na nagpapakita na pumasok ka sa pabrika bago. Ang tatlo pa, kaya kinumpirma ni Tae-soo na ikaw ang pumatay kay Lee Suhon at kumunan ng video. Sa parehong oras ikinuwento ni Do Joon kay Dae-hong, natatakot akong kumain ng luto ni Mama, baka patayin niya rin ako. Pag-uwi ni Tae-soo, tinanong siya ni Habin, paano kung maging katulad ko si Jung-hyun? Katulad ng ginawa niya sa anak niya, sumagot si Tae-soo, iba ka sa kanya. Sinabi ni Habin, hindi ako pinaniwalaan ng lahat at umalis, kaya hindi ko na alam kung sino ako. Nangako si Tae-soo, mananatili ako sa tabi mo hanggang malaman mo kung sino ka. Nang i-escort ng pulis si Zutron, sinabi niya sa pulis, may gusto akong sabihin kay Juntae. Natanggap ni Juntae ang mga sulat at larawan na ipinadala ng tatay niya noong nasa kulungan ng basahin ang sulat. Umiyak ng malakas si Juntae at nagsisi sa pagtanggi sa mga sulat. Nakipagkita si Oh kay Tae-soo at sinabi, balita ko nag-resign ka na. Kahit paano, tapos na ang lahat, sumagot si Tae-soo. Nagdesisyon na ako mula nang lumampas ako sa hangganan ng isang pulis.
Hiniling ni O na makipagkamay at sinabi magaling ang trabaho mo. Pagkatapos inayos ng head ng crime analysis team ang gamit. Ang mga miyembro ng investigation team, hiniling na magkita-kita para kumain bilang paalam. Pero tinanggihan ni Tesu, hinihintay ako ng anak ko. Pagkatapos bumalik siya at sinabi sa ibang araw na lang tayo mag-inuman. Kinabukasan personal na inayos ni Tesu ang birthday ng anak. At binigyan si Habin ng regalo, isang relo sa loob. Pagkatapos kumain silang mag-ama at ang agwat sa pagitan ng dalawang upuan ay lumiit tulad ng agwat sa relasyon nilang mag-ama na naging mas malapit. Natapos ang pelikula rito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pakiclick at i-subscribe para suportahan ang Namok Creative. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ibang video.